share and subscribe. My Master. Kabanata 1291 hanggang 1300. Isang bato ang tumama sa ulo. Napakalaking tono, ikaw ay isang magsasaka lamang sa maagang yugto ng kapigatian. Pumunta ka dito at doon at umaasa sa kapangyarihan ng iba. Kung mayroon kang lakas ng loob, halika at hayaan mo akong, Muningshan, timbangin ang iyong timbang. Sa oras na ito, nagsalita si Muningshan mula sa bundok Chanjian. Pinaikit ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata at tumingin kay Muningshan. Ang batang ito ay hindi ang unang pagkakataon na pisilin siya. Tila panahon na upang malaman ang lakas ng tinatawag nitong mga alagad ng banal na lupain. Ngunit si Yang Yiyo ay labis na hindi nasisiyahan sa pagmamataas ni Muningshan. Sinumpa pa niya. Sa pagkakataong ito, nanunuya si Yang at sinabing, saan ka nanggaling, asong baliw? Maluwag ba ang lubad? Bakit walang magbabantay sa'yo? Lumapit ka at kumagat ng mga tao ng random. Asshole! Hinahanap mo si kamatayan. Galit na galit si Muningshan, at isang malamig na liwanag ang bumungad sa kanyang katawan. Sa susunod na sandali, isang lumilipad na diwata ang lumitaw sa itaas ng kanyang ulo at buzz up. Ang malakas na enerhiya ng espada ay kumalat sa field. Malapit nang sumiklab ang labanan. Ngunit sa oras na ito, isang napakagandang boses ang umalangaw sa buong venue. Tumigil na kayo, mga kapwa apprentice, ano ang ginagawa ninyo? Bakit hindi natin ito mapag-usapan ng mahinahon? Bakit kailangan nating magsimula ng digmaan? Sa pagbagsak ng boses, 9 na tao ang lumabas sa Sky Eagle's Nest, lahat sila ay mga babaeng nakaputi. Ang nagsalita ay ang babaeng nangunguna. Para siyang nasa early 20s. Sa sandaling lumitaw ang mga babaeng ito, agad nilang nakuha ang atensyon ng lahat. Si Yang Yiyo ay walang pagbubukod. Naaakit din ang mga mata niya sa mga babaeng ito, lalo na sa babaeng nangunguna. Ibinigay niya sa kanya ang pakiramdam na siya ay isang taong nag-walk out sa isang pagpipinta. Hindi sa kahanga-hanga ang kanyang hitsura, ngunit ang pakiramdam niya ay kakaiba at napakalinaw. Ang hitsura ng babaeng ito ang nagpawalan ng tensyon sa labanan sa field. Sa susunod na sandali ay humingi ng paumanhin ang lahat sa nangungunang babae, hello, Plum Blossom Fairy. Natigilan si Yang Yiyo at naisip niya, siya talaga ay isang diwata. Tila alam ni Mu Changfeng na hindi kilala ni Yang Yiyo ang mga babaeng ito, at sinabi kay Yang Yiyo, guru at ang iba pa ay mula sa Tungsian Palace. Ang nangungunang babae ay tinatawag na Plum Blossom, na kilala bilang Plum Blossom Fairy. Siya ay isang natatanging alagad ng Tungsian Palace. Ang Tungsian Palace ay karaniwang pinuno ng 9 na banal na lugar, at ito rin ang pinakamakapangyarihang banal na lugar sa mga tuntunin ng impluwensya at lakas. Akala ko hindi na sila darating this time, pero hindi ko inaasahan na maabutin pa nila. Oh, siya nga pala, ang Tungsian Palace ay puno ng mga babae, walang kahit isang lalaking magsasaka. Gaano sila kalakas? Tanong ni Yang Yiyo. Saglit na nag-isip si Mu Changfeng at sinabing, sa katunayan, hindi ko alam ang mga detalye. Nabalitaan lang na ang Tungsian Palace ay maaaring makipag-ugnayan sa immortal na mundo at mag-imbita ng mga immortal na bumaba sa mundo. Siyempre, sa katunayan, ang mga santo ng 9 na banal na lugar ay maaaring makipag-ugnayan sa immortal na mundo, ngunit walang nakakita nito. Para sa Tungsian Palace, kung maaari itong mag-imbita ng mga immortal na bumaba sa mundo ay pangalawa. Ang punto ay ang palasyo ng Tungsian ay may higit sa 2 beses ang bilang ng mga pangatlong tier na immortal sa lupa kaysa sa iba pang mga banal na lugar. Alam ng lahat ito. Bukod dito, ang Tungsian Palace ay may mahabang kasaysayan at pamana, na talagang hindi dapat maliitin. Ang pamana ng iba pang mga banal na lugar ay nagbago o napalitan, ngunit sinasabing ang Tungsian Palace ay hindi kailanman nagbago mula noong simula ng mundo ng paglilinang. Ang mana ay hindi kailanman nasira, at ito lamang ay sapat na upang patunayan na ang Tungsian Palace ang pinuno ng banal na lupain. Sa makatuwid, iginagalang din ng iba pang 8 banal na lupain ang Tungsian Palace. Kapag may mga pangunahing aktibidad sa mundo ng paglilinang, tulad ng paglalakbay na ito sa Tianyao Palace, madalas itong pinamumunuan ng mga tao mula sa Tungsian Palace. Kumbinsido din ang mga tao mula sa 8 banal na lupain. Sa mga tao mula sa Tungsian Palace, lahat ay hindi magugulo. Uncle, huwag kang mag-alala. Ngayong dumating na ang Tungsian Palace, si Cheng Weikang at iba pa ay hindi nang ahas na kumilos. Kung manggahat silang kumilos, si Mei Fairy mula sa Tungsian Palace ay maglalakas loob na patayin sila. Ang mga tao mula sa Tungsian Palace ay walang pakialam kung siya ay anak ng banal na Panginoon ng banal na lupain. Kahit na siya ang kanilang banal na anak o banal na anak, papatayin nila siya nang walang pag-aalinlangan. So, hindi masama itong Mei Fairy? Tanong ni Yang Yiyo.
Sa kanyang mga mata, si Mehua Fairy at ang 8 disipulong pinamunuan niya ay nasa mahusay na kasakdalan ng kapigatian. Noong panahong iyon, maraming taong naruroon ang nasa dakilang kasakdalan ng kapigatian. Sa paghusga sa kanilang cultivation lamang, hindi nila makita kung gaano sila kalakas, kaya medyo nalito si Yang Yiyo. Dahil siya ang pinuno ng siyam na banal na lupain, kailangan muna niyang magkaroon ng mas mataas na paglilinang, di ba? Kung ang antas ng paglilinang ng isang tao ay kapareho ng iba, kung gayon walang kalamangan. Matiyag ang ipinaliwanag ni Mu Changfeng kay Yang Yiyan, para sa mga tao ng Tungsian Palace, ang kanilang lakas ay wala sa kanilang cultivation, ngunit sa kanilang walang katapusang magic skill. Ito ang lakas ng Tungsian Palace. Balitang-balita na ang magic skills ng Tungsian Palace ay ipinapasa lahat sa immortal na mundo. Ito talaga ang kaso. Personal kong nakita si Fairy Mi na gumamit ng hindi kukulangan sa 12 ng magic skills para labanan ang mga halimaw. Ang makapangyarihang mga halimaw ay pinatay ni Fairy Mai Mehua bago sila dumating sa loob ng 10 metro mula sa kanya. Ito ay talagang isang paraan ng pagtawag sa hangin at ulan, na talagang hindi simple. Nang marinig ang buntong hininga ni Mu Changfeng, hindi maiwasan ni Yang Yiyan na ma-curious tungkol kay Fairy Mehua ng Tungsian Palace, at gustong makita kung anong uri ng magic skills ang maaaring magpahanga sa kanya ng labis ang matigas na si Mu Changfeng. Sa oras na ito, binati ng Plum Blossom Fairy ang lahat at halos naunawaan ang sitwasyon sa bukid. Random niyang sinabi, ang iyong mga personal na sama ng loob ay malulutas pagkatapos ng paglalakbay sa Heavenly Demon Palace. Pero ngayon, bukas na ang Heavenly Demon Palace. Huwag kalimutan na wala na tayong maraming oras. Isang maikling taon na lang. Makalipas ang 1 taon, muling babalik sa kanilang posisyon ang 7 bituin. Huwag isipin ang paglabas. Kaya sana ay magtulungan ng lahat para makapasok sa 7-star Heavenly Demon Palace. Mula nang magbukas ang Heavenly Demon Palace sa Tianhuang mahigit 5,000 taon na ang nakalilipas, ang ating siyam na banal na lugar ay pumapasok dito kada 1,000 taon, ngunit pagkatapos ng 5 beses na paglusob, 6 na palasyo pa lang ang nasira namin. Aling banal na lugar ang hindi nakalusot sa 5 beses na ito? May namatay ba sa ating mga kapwa disipulo sa Heavenly Demon Palace? Kabilang sa mga namatay ay ang ating mga K-bar angay at kani-kanyang ninuno, kaya hindi natin hahayaang mabuhos ang kanilang dugo ng walang kabuluhan. Sa pagkakataong ito, dapat tayong magtulungan upang masira ang 7 palasyo sa isang iglap. Kung mahahanap ang kayamanan ng Heavenly Demon Lord, natural na makakatulong ito sa lahat na isulong ang kanilang cultivation. Hindi ba ang layunin ng paglilinang habang buhay ay makita ang walang kamatayan? Ngayon, ang bawat pakikipagsapalaran ay isang pagpapabuti sa lakas at paglilinang, at ito ay isang pagkakataon upang mapalapit sa immortal, kaya pansamantala muna nating isantabi ang ating mga personal na sama ng loob, at magtulungan upang makapasok sa 7-star Heavenly Demon Palace ang ating layunin. Ang tono ng Plum Blossom Fairy ay walang malasakit ngunit hindi mapag-aalinlanganan. Napakalakas. Pagkatapos ay tumingin siya kina Cheng Weikang at Shen Bai at sinabing, ano sa palagay mo? Nang magtanong, ang kanyang mga mata ay dumaan kina Cheng Weikang, Shen Bai, Mu Ningxian at Liu Yichen. Handa siyang lumaban kung sasabihin nilang hindi. Nagulat si Yang Yiyan at bumulong sa sarili, Iron Lady talaga siya. Kami. Sumasang-ayon sa Plum Fairy. Sandaling nag-alinlangan si Cheng Weikang at sa wakas ay pumayag. Hindi siya nang ahas na tumanggi, at si Cheng Weikang ay walang pagtutol sa harap ng Plum Fairy. Kahit na, si Mu Ningxian, na mayabang ngayon, ay talagang ngumiti ng papuri at matuwid na sinabi, ang sinabi ng Plum Blossom Fairy ay totoong-totoo. Ngayon ay tamang bagay na makipagsapalaran sa 7-star Heavenly Demon Palace. Hindi natin maaaring hayaang masayang ang mga naunang ekspedisyon, at hindi natin hahayaang damaloy ng walang kabuluhan ang dugo ng ating mga nahulog na ninuno at kapwa alagad. Dapat nating pasukin ang 7 palasyo at hanapin ang kayamanan ng Panginoon ng mga Heavenly Demons. Pinanood ni Yang Yiyo si Mu Ningxian na nagsasalita, at marami talaga siyang natutunan. Alam niyang makapal ang balat niya, ngunit malayo pa rin siya kay Mu Ningxian. Siyempre, naunawaan ni Yang Yiyo na karamihan sa mga lalaking kababayan na naruroon ay tumingin sa Plum Blossom Fairy na may nagninangas na mga mata, na dapat ang tunay na dahilan kung bakit naging makapal ang balat ni Mu Ningxian. Ano ang tungkol sa iyo, kapwa Daoist mo? Sa oras na ito, ang Plum Blossom Fairy ay tumalikod at tinanong si Mu Changfeng, ang kanyang mga mata ay nahulog din kay Yang Yiyo, at binigyan niya si Yang Yiyo ng bahagyang senyales habang nagsasalita. Lahat ay naaayon sa kagustuhan ng Plum Blossom Fairy, kaya napakaganda nito. Sabi ni Mu Changfeng. Medyo kakaiba ang naramdaman ni Yang Yiyan.
Palagi niyang nararamdaman na bagamat malamig pa rin ang pagsasalita ng Plum Blossom Fairy, tila mas mabuti siya sa mga tao ng Changsheng Palace kaysa sa ibang mga pamilya. Dahil lahat ay sumasang-ayon, iyon ang pinakamahusay. Pumunta na tayo sa Sky Eagle altar ng walang alinlangan. Sabi ng Plum Blossom Fairy. Gayunpaman, sa oras na ito, muling nagsalita si Muningshan, mangyaring maghintay, Plum Blossom Fairy, may sasabihin ako. Kumunot ang noo ni Plum Blossom Fairy at sinabing, ano? Ibinaling ni Muningshan ang kanyang mga mata kay Yang Yian at sinabing, ang batang ito ay hindi makakasama sa amin. Damn it, napakayabang mo. Si Yang Yian ay ilang beses nang napisil ni Muningshan, ngunit hindi niya kinaya sa pagkakataong ito. Nagmura siya, hinawakan ang immortal na bato sa kanyang kamay, at direktang ibinato kay Muningshan. Bang! Hindi natapos ni Muningshan ang kanyang mga salita. Hindi niya inaasahan na magsisimulang makipaglaban si Yang Yiu sa harap mismo ni Meihua. Hindi siya handa, at wala siyang oras para umiwas dahil ang bato na walang kamatayan ay hindi isang ordinaryong bato. Sakto namang tinamaan siya nito. Tinamaan siya sa ulo ng Immortal Stone na ibinato ni Yang Yiu. Napasigaw siya, at sa sumunod na sandali ay nabali at dumudugo ang kanyang. Kabanata 1292, Hindi pagsusulit sa iyo. Halos lahat ng naruroon ay hindi inaasahan na biglang sasalakayin ni Yang Yiu si Muningshan. Walang mag-aakalang maglalakas loob siyang umatake kapag mahigpit na ipinagbabawal ng Plum Blossom Fairy ang karahasan. Pero, ginawa ni Yang Yiu. Binasag niya ng bato ang ulo ni Muningshan. Sa sandaling ito, nanlalako si Muningshan. Ikaw, ay sobra, si Muningshan ay galit na hindi man lang niya nagawang magmura. Tinakpan niya ang kanyang ulo gamit ang isang kamay at itinuro si Yang Yiu gamit ang kabilang kamay. Nanginginig ang buong katawan niya. Nagalit siya. Siya ay tinamaan ng kakaibang bato ni Yang Yiu at nakaramdam ng pagkahilo. Nais niyang putulin niya si Yang Yiu sa ngayon. Ngunit sa pagtingin sa Plum Blossom Fairy sa tabi niya, nagpigil si Muningshan, huminga ng malalim, at nagkaroon ng ideya, Plum Blossom Fairy, ang batang ito ay isang tagalabas. Ang aming siyam na banal na lugar ay dumating sa Heavenly Demon Palace sa halaga ng pagdanak ng dugo at sakripisyo ng aming mga matatanda mula sa mga nakaraang henerasyon. Ngayon ay kailangan nating magkaisa para makapasok, para makapasa tayo sa sunod-sunod na antas. Ngunit tinututulan ko si Yang Yiu, isang tagalabas, na sundan tayo at tamasahin ang mga bunga ng ating paggawa. At saka, hayagang inatake niya ako at hindi man lang sineseryoso ang diwata. Ito ay isang paghamak para sa Tungsian Palace. Ako, si Muningshan, ay iginagalang ang diwata at hindi kumilos, ngunit siya, si Yang Yiu, ay kumilos laban sa akin. Ngayon, hinihiling ko sa diwata na bigyan ako ng pagkakataong turuan ng leksyon ang batang ito. Matalas ang mga salita ni Muningshan, at direktang hinailan niya ang Plum Blossom Fairy pataas upang bantayan ang mga salita ni Mu Changfeng. Sinabi ng Plum Blossom Fairy na hindi siya maaaring gumamit ng puwersa sa sandaling lumitaw siya. Kay Yang Yiu. Atake ngayon ay nangangahulugan na hindi niya sineseryoso ang Plum Blossom Fairy. Sa ganitong paraan, kahit na gusto ni Mu Changfeng na humingi ng awa, wala siyang masasabi. At nais ni Muningshan na samantalahin ang sitwasyon at kumilos laban kay Yang Yiu nang may lehitimong dahilan. Hindi niya kayang lunukan ang hiningang ito. Nagbago ang mukha ni Mu Changfeng nang sabihin ito ni Muningshan. Alam niya na ang master na ito ay may mataas na ranggo, ngunit ang kanyang paglilinang ay nasa unang yugto pa lamang ng kapigatian, habang iba si Muningshan. Sa mga tuntunin ng paglilinang lamang, naabot din ni Muningshan ang mahusay na kasakdalan ng kapigatian, at tinawag na Little Sword Immortal ng Chanjian Mountain. Pangunahing nililinang ng paaralang ito ang swordsmanship, na isang malakas na kasanayan sa pag-atake. 100 taon na ang nakalilipas, nagkaroon ng laban sina Mu Changfeng at Muningshan. Bagamat nanalo siya sa laban na iyon, ito ay isang makitid na tagumpay lamang. Alam ni Mu Changfeng ang kakayahan ni Muningshan sa pakikipaglaban. Alam niya na kung magkaharap sina Yang Yian at Muningshan, tiyak na matatalo sila. At ngayon ay direktang ibinalita ni Muningshan ang Plum Blossom Fairy, at alam ni Mu Changfeng na ito ay para ikulong siya. Kakasabi lang ni Plum Blossom Fairy na hindi siya maaaring gumamit ng puwersa, at pagkatapos ay binasag ni Yang Yian ang ulo ni Muningshan, na talagang nagpasakit ng ulo ni Mu Changfeng, at lihim niyang binulong na si Yang Yian, ang master, ay hindi madaling mag-alala. Ngunit ang mga salita ni Muningshan ay may katuturan, at si Mu Changfeng ay talagang hindi makapagsalita sa oras na ito. Kung magsalita siya, ibig sabihin ay hindi niya sineseryoso ang Plum Blossom Fairy. Dapat mong malaman na ang Plum Blossom Fairy ay kumakatawan sa Tungsian Palace, at ang Tungsian Palace ay ang pinuno ng 9 na banal na lugar. Sa pangalan, ang iba pang 8 banal na lugar ay iginagalang ang Tungsian Palace. Ito ay talagang mahirap harapin.
Alam ni Mu Changfeng na nabali ang ulo ni Mu Ningxian, ngunit pinigilan niyang kumilos. Kinaladkad lang niya ang Plum Blossom Fairy para i-pressure siya, at sa wakas ay nakahanap ng lehitimong dahilan para makipag-away kay Yang Yiu. Sa ganitong paraan, tiyak na hindi siya hahayaan ng Plum Blossom Fairy na tulungan si Yang Yiu, at ang resulta ay si Yang Yiu, ang master, ay papatayin ni Mu Ningxian. Matapos isipin ito, si Mu Changfeng ay nabalisa. Imposible para sa kanya na hayaan itong si Yang Yiu, ang master, dahil si Yang Yiu ay ang nakababatang kapatid ng Holy Lord Yun Changsheng, kahit na ipagsapalaran niya ang kanyang buhay. Kailan? Magsasalita na sana si Mu Changfeng, kinausap ng Plum Blossom Fairy si Yang Yiu. Malamig ang boses at sinabing, matagal ko nang narinig ang pangalan ni Yang Yian. Nagawa niyang masira ang pagsubok ng Galaxy Star Border, na nagpaalarma sa siyam na banal na lugar. Ang mga santo ng bawat pamilya ay nagbigay ng potensyal na talento na maihahambing sa mga sinaunang santo, umaasang mapanalo kayo. At ikaw? Dahil ba dito kaya kang kumilos ng walang ingat? Sinabi ko lang na hindi ako maaaring gumamit ng puwersa, ngunit tumalikod ka at inatake si Mu Ningxian. Sabihin mo sa akin, ano ang dapat kong gawin sa iyo? Ako ay iniisip na dalhin ka sa Heavenly Demon Palace, ngunit ngayon ay tila hindi mo pinahahalagahan ang pagkakataon. Tama si Mu Ningxian. Para sa 7-star Heavenly Demon Palace, hindi kalabisan na sabihin na ito ay ang karanasang natamo ng mga tao sa ating siyam na banal na lugar na may dugo, na madaling maabot ang ika-6 na palasyo sa isang iglap kaysa sa mga ordinaryong tao. Kung wala ang kooperasyon ng mga tao sa siyam na banal na lugar, hindi mabubuhay ang isang palasyo. Mahirap makapasok. Huwag na natin pag-usapan ngayon. Naglakas loob kang huwag pansinin ang aking mga salita at atakihin si Mu Ningxian. Dahil lang sa tutol sa iyo si Mu Ningxian na sundan kami, hindi ka namin maaaring hayaang sumunod. Tungkol sa sama ng loob sa pagitan mo at ni Mu Ningxian, bibigyan kita ng dalawang pagpipilian ngayon. Ang una ay ang paghingi ng tawad kay Mu Ningxian at hayaan ang bagay na ito. Ang pangalawa ay hindi mo kailangang humingi ng tawad, ngunit hindi mo maaaring sundin ang mga tao mula sa ating siyam na mga banal na lugar papunta sa Heavenly Demon Palace. So anong pipiliin mo? Sa oras na ito, biglang lumiwanag ang mga mata ni Mu Changfeng at malakas na sinabi niya, ang Plum Blossom Fairy Yang Yiu ay ang Panginoon ng aking Changsheng Palace at isa sa atin. Naisip ni Mu Changfeng na kung ito ang mangyayari, hindi makakapagdulot ng gulo si Mu Ningxian para kay Yang Yiu, kahit na hindi sa Heavenly Demon Palace, at maaari rin niyang dalhin si Yang Yiu upang sabay na pumasok sa 7-star Heavenly Demon Palace. Ano ang sitwasyon ni Mu Changfeng at Yang Yiu, sa tingin mo ba lahat tayo ay tanga? Sabi mo siya ang master ng Changsheng Hall Mu. Hindi ko alam kung paano kita nakilala, ang ligaw na bata, nakahiga ka ba nang nakadilat ang iyong mga mata? Sinabi mo na siya ay mula sa iyong Changsheng Hall, pagkatapos ay kunin ang Changsheng Hall identity card, malungkot na sabi ni Cheng Weikang. Tama, kung hindi mo mailabas ang card ng pagkakakilanlan ng Changsheng Hall, hindi ka maituturing na miyembro ng Changsheng Hall, at hindi mo kami masusundan. Nagsalita din si Shen Bai. Ang bawat puwersa ay may card ng pagkakakilanlan. Kapag sumali ka sa sekta, magkakaroon ka ng identity card. Ito ay simbolo ng pagkakakilanlan. Bagamat hindi alam ni Cheng Weikang at ng iba pa kung paano naging master ng Changsheng Hall si Yang Yiu, alam nilang lahat na nakilala niya lang si Mu Changfeng, ibig sabihin ay wala talagang identity card ng Changsheng Hall si Yang Yiu. Mu Changfeng. Galit na sinabi, makikilala ba ng aking Changsheng Hall ang mga master ng random? Sa katunayan, walang card ng pagkakakilanlan. Wala kaming pakialam. Kamukha ni Cheng Weikang kung hindi mo ilalabas ang identity card, huwag mo na kaming pag-isipang samantalahin. Gayunpaman, tumawa ng malakas si Yang Yiu at sinabing, salamat sa iyong kabaitan, Fairy Plum Blossom. Ako, Yang Yiu, ay nahihiya na makasama sa ilang kontrabida. Tungkol sa paghingi ng tawad kay Mu Ningxian, dapat na siyang tumigil sa pangangarap. Ang Mu Ningxian na ito ay nagpapahirap sa akin ngayon, hindi sa gusto kong hamunin ang autoridad ng diwata. Nakita ninyong lahat ito, ilang beses na akong tinarget ng apo na ito, hindi ko lang napigilan. At saka, hindi pa ako nakasama ng mga tao mula sa iyong banal na lupain mula sa simula hanggang sa wakas. Sa totoo lang, ako ang unang pumasok sa Heavenly Demon Palace, at hindi kita sasamantalahin. Lalakarin ko ang natitirang bahagi ng daan ng mag-isa, at hindi ko kailangan ng ilang tao na magsabi ng anuman tungkol sa akin, Yang. At, Mu Ningxian, Cheng Weikang, Shen Bai, makinig ka sa akin, kung maglakas loob kang akitin akong muli, papatayin kita. Huwag isipin na ang mga tao ng banal na lupain ay mahusay, sa aking paningin, kayo ay wala. Nakapasok ako sa Heavenly Demon Palace para sa sarili ko, hindi mo naman masasabi na sayo ang Heavenly Demon Palace, di ba? Pinipigilan ni Yang Yiu ang kanyang galit at nagmura ng walang pag-aalinlangan.
Nakikita niya na ang tinatawag na Great Holy Land ay isang paraan lamang para madaig ang iba. Para sa dalawang kondisyon na iminungkahi ng Fairy Plum Blossom, naramdaman niyang Yiyo na siya ay patas ngunit talagang tinutulungan siya. Kung ikukumpara sa pagsunod sa mga tao mula sa siyam na banal na lupain upang makipagsapalaran sa Heavenly Demon Palace, ito ay talagang isang malaking bargain. Pagkatapos ng lahat, ang Heavenly Demon Palace ay dapat na lubhang mapanganib. Ang pagsunod sa mga tao mula sa siyam na mga banal na lupain ay mababawasan ang panganib. Hiniling sa kanya ni Fairy Plum Blossom na humingi ng tawad kay Muningshan at hinayaan siyang sumama sa kanya. This was considered as a favor, total apology lang naman. Pero hihingi ba ng tawad si Yang? Hindi niya gagawin kahit na siya ay bogbog sa kamatayan. Hindi ba para makipagsapalaran lang sa 7-star Heavenly Demon Palace? Sa simula pa lang, hindi niya naisip kung ano ang gagawin sa kanya. Bakit ayaw mo pumunta sa banal na lupain upang tuklasin ng sama-sama? Pagkatapos magsalita ni Yang Yiyo, hindi niya pinansin ang lahat at dumiretso sa altar na may walang hangganang pagmamataas. Pero galit na galit si Cheng Weikang at iba pa kaya baluktot ang ilong. Lalo na si Muningshan, paanong hindi niya marinig na ang mga salita ng Plum Blossom Fairy ay talagang nakakiling kay Yang Yiyo, na naging dahilan para lalo siyang hindi komportable. Nang makitang tumalikod si Yang Yiyo ng mayabang, pinalipad ni Muningshan ang espada at akmang sasalakayin si Yang Yiyo. Sa oras na ito, si Mu Changfeng, na nagbabantay kay Muningshan, ay nag-condense ng rune sa kanyang kamay. Hanggat nang ahas si Muningshan na salakayin si Yang Yiyo, maglalakas loob siyang patayin si Muningshan. Sobrang intense ng atmosphere sa pagitan nilang dalawa. Ngunit sa oras na ito, ang Plum Blossom Fairy ay nagsabi sa isang malamig na boses, "How dare you? Do you really think my Plum Blossom is a decoration?" Habang nagsasalita siya, ang Plum Blossom Fairy ay puno ng pagpatay na layunin, na pumuno sa buong lugar. Ang mga mukha ni Muningshan at Mu Changfeng ay nagbago ng husto. Alam nila ang magic power ng Tungsian Palace, at mas alam nila ang mga taktika ng Plum Blossom Fairy. Sila agad na tumigil sa kanilang pag-atake. Dahil sinabi na ni Yang Yiyo na hindi sila umaasa sa mga tao mula sa siyam na mga banal na lugar, at hindi nila tayo sinamantala para makapasok sa 7-star Palace, bakit kailangan mong manggulo? Huwag kalimutan na ikaw ay mula sa mga banal na lugar, ang pinakamataas na puwersa sa mundo ng paglilinang, at hindi masyadong maging huwaran para sa mga magsasaka. Maaari ka bang magkaroon ng tindig ng isang disipulo ng isang banal na lugar? Umalangaw-ngaw ang malamig na boses, at hindi maiwasang manginig ang lahat ng marinig iyon. Kabanata 1293 gamit ang lahat ng posibleng paraan para gawing daos na kasama si Yang Yian. Nagalit ang Plum Blossom Fairy, na nagpatahimik sa lahat at natakot gumalaw. Galit na galit si Muningshan kaya nangangati ang kanyang mga ngipin sa kanyang puso. Ang Plum Blossom Fairy ay halatang may kinikilingan kay Yang Yian. Hindi niya maintindihan kung bakit ang Plum Blossom Fairy, ang pinuno ng Holy Land, ay pabor sa isang mabangis na batang lalaki. Bagamat hindi siya kumbinsido sa kanyang puso, si Muningshan ay hindi nang ahas na gumawa ng kahit ano sa Plum Blossom Fairy. Kinusot niya ang kanyang mga mata at pinanood si Yang Yian na pumunta sa altar. Gusto niyang makita kung paano papasok si Yang Yian sa 7-star Heavenly Demon Palace ng mag-isa. Hindi pa banggitin ang 7 palasyo, maging ang altar ng Golden Winged Sky Eagle Palace na nasa harapan niya, sigurado si Muningshan na hindi madadaanan ni Yang Yian ang 3 Sky Eagle Stone statues. Ang iba ay hindi alam na ang mga disipulong ito ng banal na lupain ay narito na alam kung ano ang umiiral sa bawat palasyo, kung gaano ito kakilakilabot. Kunin ang 3 Sky Eagle Stone statue sa harap nila, iyon ay ang Sky Demon Soul na tinatakan dito ng sinaunang kaluluwa ng demonyo, mahirap masira ng isang tao lamang. Kung gusto mong umakyat sa Sky Eagle altar, kailangan mong dumaan sa mga bantay ng 3 Sky Eagle na estatwa ng bato. Ito ay tiyak dahil alam niya na ang 3 Sky Eagle Stone statues na nagbabantay sa altar ay hindi simple, at alam din niya na ang 7 Stars Heavenly Demon Palace ay mas mapanganib kaysa sa ibang mga palasyo. Ngayong si Yang Yiyo ay naghahanap ng kamatayan, si Muningshan ay hindi nanggulo. Ngunit naisip niya sa kanyang puso na kahit na pumasok si Yang Yiyo at pumasok sa susunod na palasyo, magkakaroon ng maraming pagkakataon para patayin siya. Isinulat ni Muningshan ang kagustuhan ng Plum Blossom Fairy sa kanyang puso. Kung talagang magagalit siya sa kanya at pumunta sa isa sa mga palasyo, hindi niya iisipin na patayin siya. Kung hindi niya hinahabol ang Plum Blossom Fairy, bigla na lang siyang tumalikod sa kanya. Sinong alagad ng banal na lupain ang hindi gustong ituloy ang babaeng fairy na Plum Blossom ng Tungsian Palace? Siyempre, hindi naman talaga niya ito gusto, ngunit makakakuha siya ng malaking benepisyo mula sa Tungsian Palace pagkatapos bumuo ng isang Daoist couple kasama ang diwata ng Tungsian Palace. Ito ang pinakamalaking dahilan kung bakit siya at ang iba ay nagparaya sa Plum Blossom Fairy sa pagkakataong ito.
Kung hindi, pareho silang mahusay na perpekto sa kapigatian. Kahit na ang Tungsian Palace ay makapangyarihan sa parehong antas, gaano ito kalakas. Ngayon, pinabura ng Plum Blossom Fairy si Yang Yio, at nagalit si Muningshan. Palihim na sinabi ni Muningshan, sana ay wala kang makasariling intensyon, kung hindi, pagsisisihan kita. Mas maraming engkanto sa Tungsian Palace kaysa sa iyo, Plum Blossom. Para kay Yang Yio, nagpa siya si Muningshan na kumilos kapag nakahanap siya ng pagkakataon. Sa oras na ito, pagkatapos magsaya ni Yang Yio, matigas din siya at diretsyong naglakad papunta sa 3 batong estatwa ng Sky Eagle. Alam niyang kung gusto niyang makaakyat sa altar, kailangan niyang lampasan ang 3 rebeltong bato. Sinabi na sa kanya ng kakaibang Luyanji at ng 5 elementong hayop ng 3 batong estatwa. Malinaw, hindi ito kasing simple ng isang ordinaryong estatwa ng bato. Ang Plum Blossom Fairy ay hindi gumalaw, ngunit huminto sa pwesto, pinapanood si Yang Yio na naglalakad patungo sa 3 batong estatwa. May kagustuhan nga siya kay Yang Yio. Dahil may sariling wishful thinking siya sa puso niya. Matapos niyang malaman ang tungkol sa test monument ni Yang Yio sa Galaxy Star Frontier, naging aktibo ang kanyang isip. Ang Tungsian Palace ay hindi tumatanggap ng mga lalaking disipulo, ngunit maaari itong magkaroon ng mga dawas na kasosyo, at ang mga dawas na kasosyo ay dapat na sobrang galing. Kung makapasa sila sa pagsusulit ng Tungsian Palace, tiyak na makakakuha sila ng inheritance at cultivation resources na hindi bababa sa Saint. May mga santo at santo sa siyam na banal na lugar, at ang kanilang katayuan ay pangalawa lamang sa Santo Panginoon. Tulad ng santo ng palasyo ng Tungsian, pagkatapos mapili bilang isang santo, ang mga mapagkukunan ng pagtatanim at iba pa na kanyang tinatamasa ay pangalawa lamang sa Panginoong Santo, at ang kanyang katayuan ay higit sa 1 tao at 10,000 tao. Ang santo ng Tungsian Palace ay ang nakababatang kapatid ng Plum Blossom Fairy. Ang dalawa ay pumasok sa Tungsian Palace sa parehong taon at sumamba sa parehong master. Pareho silang may talento sa pagpili. Sa puso ng Plum Blossom Fairy, ang kanyang talento ay hindi mas mababa kaysa sa kanyang nakababatang kapatid na babae, ngunit ang kanyang nakababatang kapatid na babae ay napili bilang isang santo, kaya hindi siya komportable. Siya ay palaging hindi nasisiyahan sa kanyang puso. Pinipigilan ang kanyang hininga, nagsumikap siya sa lahat ng aspeto upang malampasan ang Saint Junior Sister, ngunit hindi niya nalampasan ang kanyang Junior Sister pagkatapos ng libu-libong taon. Dahil dito, naunawaan ni Plum Blossom Fairy na sa parehong talento at pagsusumikap, nang walang malalim na mapagkukunan ng paglilinang, hindi niya malalampasan ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Ang hitsura ni Yang Yio ay nagbigay ng pag-asa sa Plum Blossom Fairy. Espesyal na nalaman niya ang tungkol sa sitwasyon ni Yang Yio, kaya nahuli siya sa Heavenly Demon Palace, dahil pumunta siya sa Galaxy Star Border Test Monument partikular para kay Yang Yio. Kapag siya nakarating doon, nalaman niyang hindi nabigo si Yang Yio na sindihan ang test monument, ngunit direktang sinira ito, at natatakpan ito ng mga bitik na parang spiderweb. Ang monumento ng pagsubok ay pinadalisay ng mga ninuno ng siyam na banal na lugar. Bagamat hindi ito isang kayamanan at maaari lamang magsilbing talent test, walang sino man ang nakabasag ng test monument sa mahabang panahon. Kahit na ang talento ng kontemporaryong Saint Master ay hindi makasira sa pagsubok na monumento. Ngunit sinira ni Yang Yio ang test monument sa isang pagsubok, na nagpapakita na tama ang haka-haka ng ilang mga banal na lugar. Ang potensyal ng talento ni Yang Yio ay lumampas sa 12 antas, na talagang maihahambing sa potensyal na talento ng sinaunang Saint Master. Dahil dito, naging aktibo si Fairy Mihua. Isa sa mga ancestral precepts ng Tungsian Palace ay tungkol sa mga disipulo ng Tungsian Palace na naghahanap ng Daoist partner. Ang Tungsian Palace ay may 9 na pagsubok para sa mga Daoist partner na natagpuan ng mga disipulo. Tanging ang mga nakapasa sa mga pagsusulit ang maaaring kilalanin ng Tungsian Palace at gagantimpalaan ng kaukulang cultivation resources, at iba pa. Mayroong 9 na antas ng pagsusulit, simula sa unang antas. Kung mas mataas ang antas na naipasa, mas maraming mapagkukunan ang makukuha. Gayunpaman, ang pinakamataas na antas na nakapasa sa pagsusulit sa 10,000 taon ay antas 7 lamang. Maghanap ng isang Daoist partner na maaaring maabot ang ika-8 antas ng pagsubok, at ang kaukulang disipulo ay makakatanggap ng parehong cultivation resources bilang ang Saint. At ang mga makakarating sa ika-9 na antas ay malalampasan ang pagtrato sa santo, at kahit na direktang magiging susunod na henerasyon ng kahalili ng Saint Lord ng Tungsian Palace. Kaya naantig dito si Fairy Mihua. Siya ay isang napaka-ambisyosong babae. Ang gusto niya ay hindi lamang malampasan ng Saint Sister, kundi maging ang kahalili ng susunod na henerasyon ng Saint Lord ng Tungsian Palace. Siyempre, ang saligan ay makakahanap siya ng Daoist partner na may pambihirang talento at potensyal.
Ang hitsura ni Yang Yiyo ay nagbigay ng pag-asa kay Fairy Mihua, kaya naging bias siya kay Yang Yiyo. Ngunit hindi ito alam ni Muningshan at ng iba pa. Kung alam nila, malamang magagalit sila at magsusuka ng dugo. Nakatitig ngayon si Fairy Plum Blossom kay Yang Yian, at gusto rin niyang makita ang lakas at kakayahan ni Yang Yian. Kung si Yang Yian ay espekulasyon ng siyam na banal na lugar na may potensyal na maihahambing sa talento ng sinaunang Saint Master, at hindi man lang niya masira ang tatlong estatwa ng bato, maaari lamang itong mga hulugan na ang kanyang pagsubok sa test monument ay isang aksidente lamang, at hindi siya ang talento ng sinaunang Saint Master, ngunit isang ordinaryong tao. Kung si Yang Yian ay nagpapakita ng pambihirang lakas at talento, kung gayon ang Fairy Plum Blossom ay gagawin ang lahat ng kanyang makakaya upang gawing Daoist partner si Yang Yian. Kapag siya iniisip na lampasan ng Saintly Junior Sister at maging susunod na henerasyon ng Saint Master ng Tungsian Palace, hindi maiwasang mamula si Fairy Plum Blossom. Siyempre, alam din niya na ang saligan ng lahat ng ito ay dapat na mayroon siyang Daoist partner na matalino at kayang pumasa sa siyam na pagsubok ng Tungsian Palace. At ang pag-asa na ito ay nasa Yang Yian. Ito ay nananatiling upang makita kung siya ay isang dragon o isang ahas. Nang makitang hindi gumagalaw si Fairy Plum Blossom, napatingin din ang iba sa kanya at hindi kumikibo. Gusto ng lahat na makita ang lakas ni Yang Yian at kung gaano karaming mga brush ang kailangan niyang maglakas loob na magsalita ng mayabang. Sa oras na ito, ang pinakanababalisa ay si Mu Changfeng, dahil si Yang Yiyo na ngayon ang master ng Changsheng Palace. Hindi niya hinayaan na magkamali si Yang Yiyo. Kung bumalik ang banal na Panginoon para sisihin siya, wala siyang paliwanag. Nang makita si Yang Yiyo na naglalakad pasulong, nagmamadali siyang nagsabi ng malakas, "Guro, huwag mong gawin iyan." Ang tatlong Sky Eagle Stone statues ay naglalaman ng sinaunang langit agila demonyo kaluluwa. Huwag mo silang maliitin. Habang nagsasalita siya, si Mu Changfeng ay malapit ng magmadali upang pigilan si Yang Yiyo. Ngunit sa oras na ito, pinigilan siya ng Plum Blossom Fairy at sinabing, "Come ang the Whist Long Hair, huwag mong labagin ang mga patakaran. Siyam tayong banal na lugar bilang isa. Napagkasunduan namin na sabay na umabant at umatras para masira ang Sky Demon Palace. Kung susundin mo ngayon si Yang Yiyo, saan tayo pupunta? At saka, kung hindi man lang makapasa si Yang Yiyo sa isang maliit na antas ng Sky Eagle Demon Soul, paano niya sasabihing mag-isa ang paglusob sa susunod na 7-star palace?" Ito. Napahiya si Mu Changfeng. Hindi niya kayang panuurin na lang na mamatay si Yang Yiyo, di ba? At saka, naintindihan din niya na tama ang sinabi ng Plum Blossom Fairy. Ang mga patakaran para sa siyam na mga banal na lugar na papasok sa Heavenly Demon Palace ay itinakda mismo ng mga Saint Lord ng siyam na banal na lugar. Dapat silang sumulong at umatras ng sama-sama, at walang maiiwan. Tutulungan niya si Yang Yiyo ngayon. Not to mention if he can get through, even if he did, it would break the rules kung maiiwan ang isa sa siyam na banal na lugar. Ito ay itinakda ng Santo Panginoon, at hindi niya ito maaaring labagin. Siya maaari lamang tumigil sa oras na ito, ngunit determinado siya na kung nasa panganib si Yang Yiyo, ililigtas niya siya sa lahat ng bagay. Narinig din ni Yang Yiyo ang pag-uusap ni Mu Changfeng at ng Plum Blossom Fairy, at lumingon kay Mu Changfeng at sinabing, "Changfeng, hindi na kailangan. Kung hindi man lang ako makapasa sa unang antas, paano ko sasabihin ang susunod na paglalakbay sa palasyo? Huwag kang mag-alala, magiging maayos din ako. Panuurin mo lang akong pumasa sa unang antas na ito." Si Yang Yiyo ay napaka-mapagbigay at hindi nag-aalala. Hindi ba't tatlong batong estatwa lang sila ng Sky Eagle Demon Soul? Siya ay walang paraan upang harapin ang mga ito. Kabanata 1274 ang dakilang sorpresa na dinala ng gate ng Nether City. Alam ni Yang Yiyo na nag-aalala si Mu Changfeng sa kanya, pero proud din siya, hindi ba? Ang mga disipulong ito ng banal na lupain ay minamaliit ang iba, kaya ipapakita niya sa kanila na kung sinabi nilang ikaw ay tae, ikaw ay dumi. Ako ang direktang disipulo ng dakilang Sansian Supreme, at nasa akin ang pinakamataas na kayamanan na Tiankun Pot, na siyang pundasyon din ng 10-turn Golden Peel. Ang dagat ng aking kamalayan ay pinuprotektahan ng nirvana ng unang Black Lotus ng baha, at ang aking katawan ay buntis ng Dragon Slaying Sword na kahit ang matanda ay hindi makita, pati na rin ang Wanling Staff at Dragon Scale Talisman na aking ninakawan. Ang kanyang bundok ay isang 5 elementong hayop ng langit at lupa, at ang kagandahan sa tabi niya ay isang cultivator na may congenital na masamang lason na katawan. Bilang karagdagan sa mga matalinong flying god na sina Martin at Sister May na naging dragon sa espasyo ng Tiankun Pot, walang maisip si Yang Yiyo na hindi niya madadaanan. Hindi banggitin na mayroon ding isang piraso ng walang kamatayang bato ng katutubong nilalang ng Tai Huang, na maaaring tumama sa mga tao sa isang hit. Ang tatlong Sky Eagle Demon Soul, kahit na sobrang lakas nila, ay mga demonyo lang, at hindi ako naniniwala na hindi ko sila matatalo.
Alam ni Yang Yian na ang mga tao mula sa Holy Land ay pinagtatawanan siya, at nginisyon sa kanyang puso, ipapaalam ko sa iyo na ang henyo ay hindi lamang titulo ng iyong Holy Land na disipulo. Noong una, naisip niya na maaaring hindi niya maiwasang salakayin si Muningshan pagkatapos siyang isumpa, at handang lumaban si Yang Yian, ngunit hindi niya inaasahan na magpipigil siya. Hindi nagmamadaling kumilos si Cheng Weikang at ang iba pa. Nagsalita si Plum Blossom Fairy, at mukhang patas, ngunit sa katunayan, sinadya o hindi sinasadyang nakasandal siya sa kanya, na nagpagulo kay Yang Yian. Bakit ito ginawa nitong Plum Blossom Fairy? Sigurado siya na wala siyang intersection sa Tungsian Palace, at ito ang unang pagkakataon na nakilala niya ang Plum Blossom Fairy. Bakit siya ang hilig niyang alagaan? Noong una, inakala niya na ang Plum Blossom Fairy ay nakatingin sa mukha ng Changsheng Palace, ngunit ngayon ay naisip niya na hindi ito ang kaso. Labis siyang naguguluhan tungkol sa sinadya o hindi sinasadyang pag-aalaga ng Plum Blossom Fairy sa kanya, ngunit hindi niya ito masyadong inisip. Ngunit kung alam niya kung ano ang iniisip ng Plum Blossom Fairy, hindi niya alam kung ano ang iisipin nito. Sa oras na ito, ang 5 elementong hayop ni Yang Yian at Lu Yanji ay humakbang sa 10 metrong hanay ng 3 Sky Eagle Stone statues. Biglang nagliwanag ang 3 estatwa ng bato. Pilak, itim, at pula, 3 kulay ng liwanag ang dumaan, dala ang malakas na aura ng demonyo. Hindi nalilito si Yang Yian. Binuhay niya ang 2 bituin sa buhay. Biglang lumitaw sa kanya ang Donghuang Bell at ang gate ng Nether City, at 2 rune, isang ginto at isang itim, ang kumikislap. Matapos gumana ang Donghuang Bell, maaari itong ipagtanggol. Matapos gumana ang Nether City Gate, maaari itong sumipsip ng iba pang puwersa at direktang mawala. Sa oras na ito, pinakaangkop na gamitin ang 2 kapangyarihan upang labanan ang kapangyarihan ng mga rebeltong bato. Boom! Ang Donghuang Bell ay tumunog ng mahabang panahon, at isang nakakasilaw na liwanag ang bumungad sa daloy ng mga gintong rune. Matapos mabuksan ang Nether City Gate, umikot ang kulay abong halo. Pagkatapos, ang 2 buhay na bituin ay naisaaktibo, ang 3 kulay na liwanag ng mga estatwa ng bato ay hindi nakakaapekto kina Yang Yian at Lu Yanji. Gumalaw ang isipan ni Yang Yian at maaari niyang hayaang lumaki ang Donghuang Bell dahil gusto niyang takpan si Lu Yanji at ang 5 Elements Beast, kaya hindi siya masasaktan ng halo o kapangyarihan na lumabas sa 3 estatwa ng bato. Ang Donghuang Bell mismo ay ang likas na mahiwagang kapangyarihan na nakapaloob sa Destiny Star. Mula nang lumitaw ang Destiny Star statue, si Yang Yian ay unti-unting nabuo ang isang mas malapit na koneksyon sa 2 Destiny Star, at umabot sa punto kung saan maaari niyang gamitin at kontrolin ang Donghuang Bell at ang gate ng Nether City sa kanyang kalooban. Gaya nga ng sabi ng matanda, sa paglitaw ng Destiny Star statue, mas magiging pamilyar siya sa mga likas na kapangyarihang magical na hatid ng 2 Destiny Star, ang araw at ang buwan. Ang pagiging kapaki-pakinabang ng Donghuang Bell at ang Gate of Nether City ay unti-unting lalabas habang bumubuti ang kanyang cultivation level. Ngayon ang paggamit ng Donghuang Bell at ang Gate ng Nether City ay makikita sa punto ng paglipat sa kalooban. Sa pagharap sa kapangyarihan ng 3 Sky Eagle Stone statues, pinalaki ni Yang Yian ang Donghuang Bell pagkatapos ng pag-iisip, tinakpan ang lahat ng ito at gumawa ng mga depensa. Nilabanan ng mga gintong rune sa ibabaw ng Donghuang Bell ang kapangyarihan ng Sky Eagle Stone statue, at pagkatapos mabuksan ang gate ng Nether City, mas diretso pa ito, direktang hinihigop ang kapangyarihan ng stone statue papunta sa gate ng Nether City. Sa gate ng Netherworld, ang kulay abong ambon ay bumuo ng isang puyo ng tubig na patuloy na hinihigop ang 3 kulay na halo na ibinubuga ng 3 Sky Eagle Stone statues. Tila may nabuong pagtatalo sa pagitan ng dalawa. Ang eksenang ito ay ikinagulat ng lahat ng naruroon. Ang mga tao mula sa siyam na banal na lugar sa parang ay dumating sa Heavenly Demon Palace sa unang pagkakataon. At least alam nila kung gaano kalakas ang liwanag na ibinubuga ng 3 Sky Eagle Stone statues. Bilang karagdagan sa malakas na enerhiya ng demonyo, ang halo na ibinubuga ng 3 estatwa ng bato ay naglalaman din ng kapangyarihan ng mga sinaunang kaluluwa ng demonyo, na puno ng marahas na galit. Kapag ito ay nakakabit, ito ay direktang sisirain ang dagat ng kamalayan. Kahit na ang mga tao mula sa siyam na mga banal na lugar ay hindi nang ahas na lumaban ng mag-isa kapag humarap sa kapangyarihan ng 3 estatwa ng bato, sinuman ang lumaban mag-isa ay mababaliw o mamamatay. Ang karanasang nabuod ng mga tao mula sa siyam na mga banal na lugar ay ang lahat ay kailangang magkaisa upang bitbitin ito ng sama-sama upang madaanan ang 3 estatwa ng bato, at hindi ito magiging madali, at ito ay kumonsumo ng maraming sigla. Ngunit ngayon ay mukhang masyadong relaxed si Yang Yian. Hindi ko alam kung anong klaseng magic weapon ang sinaunang kampana at ang kakaibang itim na pinto na lumitaw sa kanyang katawan. Madali bang makitungo sa kapangyarihan ng rebeltong bato? Isang malaking kampana ang tumakip sa 2 tao, isang hayop at isang bato.
Nagtatago sa loob ng kampana, ang kapangyarihan ng estatwa ng bato ay hindi makakasakit kay Yang Yian at sa iba pa. Napakalakas ng depensa. Ang itim na pinto sa mata ng lahat ay kakilakilabot. Direkta nitong nilamon ang kapangyarihan ng rebeltong bato. Walang makakakita kung ano ang nasa likod ng pinto. Makikita lamang nila na ang kulay abong puyo ng tubig ay patuloy na sumisipsip ng liwanag na kapangyarihan ng estatwa ng bato. Ang una ay isang depensa na may sinaunang kampana, at ang huli ay hinihigop ng kakaibang itim na pinto, na katumbas ng pag-atake. Parehong opensa at depensa. Ito ang unang pagkakataon na ang lahat sa banal na lupain ay nakakita ng kakaiba at napakalakas na sandatang mahika. Walang nakakita o naisip na ang Donghuang Bell at ang Nether City Gate ay talagang likas na mahiwagang kapangyarihan ng Destiny Star ni Yang Yiu, hindi magic weapons. Alam man nila o hindi, nakita nilang lahat na may kaya si Yang Yiu. Sa sobrang pagkagulat nila, biglang nagpakawala ng mahaba at malungkot na sigaw ang tatlong batong estatwa ng Sky Eagle. Huni-huni. Ito ay ang mahabang sigaw ng Sky Eagle. Matapos ang mahabang pag-iyak, ang liwanag ay ganap na hinigop ng kakaibang itim na pinto ni Yang Yiu. Naging malabo ang tatlong rebeltong bato. Bitek. Tapos may mga bitek. Sa sumunod na sandali, ang tatlong estatwa ng bato ay ganap na nagbitak, at naging tatlong tambak ng mga durog na bato. Ang eksenang ito ay ikinagulat ng mga alagad ng banal na lupain. Ang ilan sa kanila ay wala sa Heavenly Demon Palace sa unang pagkakataon, tulad ng pinuno ng Holy Land sa pagkakataong ito. Sila. Hindi kailanman naisip na maaaring direktang sirain ng isang tao ang tatlong estatwa ng batong Sky Eagle. Marahil mayroon, ngunit hindi ito isang bagay na maaaring sirain ng mga magsasaka ng kanilang antas. Dapat mong malaman na ito ay isang tunay na kaluluwa ng demonyo ng makalangit na antas ng demonyo na selyadong sa estatwa ng bato, na ipinasamula noong sinaunang panahon. Paano ito madaling masira? Ilang beses na silang pumunta rito at nakipag-usap sa tatlong batong estatwa ng makalangit na demonyo. Sino ang hindi nakakaalam kung gaano kalakas at solid ang tatlong estatwa ng bato? Ngunit ngayon ito ay nawasak ni Yang Yiu. Dahil dito, nanginginig ang maraming tao sa kanilang mga puso. Lalo na si Muningshan at iba pa. After seeing this scene, biglang nanliit ang mga pupils nila. Pagkatapos ay nagkatinginan sina Muningshan at Cheng Weikang at nakita ang pamatay na hangarin sa mga mata ng isa't isa. Sa kanilang mga puso, si Yang Yiu ay talagang isang masamang halimaw. Kaya niyang sirain ang isang sinaunang batong estatwa ng makalangit na demonyo. Kung makaliligtas siya sa malaking makalangit na kapigatian at magiging isang tunay na mataas na antas na magsasaka sa hinaharap, ito ay magiging isang napakalaking sakuna. Hindi na mate at tago ang taong ito. Siya ay nasaktan na si Yang Yiu, kaya't maaari rin niyang hayaan siyang mamatay sa ilang. Kung hindi, kapag umalis na si Yang Yiu, siya ay paglaki at magiging malaking kaaway ni Muningshan at Cheng Weikang sa hinaharap. Nagpalitan sila ng opinyon at nagkasundo sa kanilang eye contact. Handa silang humanap ng pagkakataon na patayin si Yang Yiu sa palasyo sa ibaba at hindi dapat siya paalisin. Kailan? Nakita ng Plum Blossom Fairy ang pagganap ni Yang Yiu, patuloy na kumikislap ang kanyang mga mata. Mayroon siyang paunang paghatol sa talento at potensyal ni Yang Yiu, at nagpasya siya. Nakahinga ng maluwag si Mu Changfeng nang makita niya ito, at sinabi sa kanyang sarili, oo naman, karapat-dapat siyang maging junior brother ng banal na Panginoon. Parehong nagulat sina Ming Yuran at Jiang Shilong. Sa sandaling ito, kumikinang din ang mga mata ni Yang Yiu, at halos tumawa siya ng malakas. Hindi niya napansin ang mga ekspresyon ng mga alagad ng banal na lupain, ngunit lihim siyang natawa sa kanyang puso. Ang Gate of Nether City sa wakas ay nagbigay sa kanya ng malaking sorpresa sa pagkakataong ito. Ang sorpresang ito ay nagmula sa katotohanan na ang Gate of Nether City ay naabsorb ang tatlong Sky Eagle Demon Souls sa tatlong Sky Eagle Stone Statue at ibinalik ang ilang impormasyon sa kanya, na naging sanhi ng labis na pananibik sa puso ni Yang Yiu. Nang walang oras na mag-isip tungkol dito, ibinuko lang niya ang kanyang mga paa at binati si Luyanji at ang Five Elements Beast, at tumakbo patungo sa hagdanan ng altar. Kabanata 1295 Golden Winged Sky Eagle Demon Soul Pearl. Nilamon ng Gate of Hell ang tatlong estatwa ng Sky Eagle na bato at inilabas ang lahat ng kapangyarihan nito. Sa huli, nilamon nito ang mga kaluluwang demonyo sa tatlong rebeltong bato. Ang hindi inaasahan ni Yang Yian ay pagkatapos na lumunin ang tatlong kaluluwa ng demonyong Sky Eagle, ang Gate of Hell ay talagang nakaramdam ng kaunting lakas. Hindi masabi ni Yang Yian kung gaano ito kalakas, ngunit malinaw niyang nararamdaman na ang Gate of Hell ay talagang mas malakas. Marahil ang lakas ng pintuang daan ng impyerno ay ang lakas ng paglunok ng pintuang daan ng impyerno. Ang lakas ng pintuan ng impyerno ay kumakatawan sa isang malaking pagtaas sa kanyang sariling lakas, na walang pag-aalinlangan. Dahil ang Gate of Hell mismo ay ang likas na mahiwagang kapangyarihan ng kanyang buhay na bituin.
At ang punto ay pagkatapos na lumunin ng Gate of Hell ang mga kaluluwa ng demonyo ng Sky Eagle sa tatlong estatwa ng bato, nakuha nito ang memorya ng impormasyon ng kaluluwa ng demonyo. Ito ang pinakamahalagang impormasyon para kay Yang Yian. Ang impormasyon na nagpasaya sa kanya. Ito ay ang feedback mula sa Gate of Hell sa kanyang isip. Ito ang unang palasyo ng 7 stars, ang palasyo ng Golden Winged Sky Demon King. Ayon sa stone tablet na nakita ko noon, ang Golden Winged Sky Eagle Palace ay mayroong Sky Eagle Blood Crystal. Ito ang kayamanan ng Sky Eagle Palace, at ito rin ay pabuya sa mga dadaan. Sa impormasyong ibinalik ng Gate of Nether City, ang pagkakaroon ng unang layer ng Sky Demon sa panloob na silid ng tatlong estatwa ng batong Sky Eagle, bagamat ang pinakamababang antas, ay katumbas ng realm ng pag-akyat ng tao, at talagang isang high-level na cultivation creature. Alam din ni Yang Yiyo na sa kabutihang palad ito ang estatwa ng bato na kaluluwa ng demonyo, kung ito ang tunay na tatlong Sky Demons, sapat na para patayin siya. Matapos lumunin ng Gate of Nether City ang tatlong Sky Demons, napag-alaman na pagkatapos ng sakuna, ang huling lakas ng tatlong Sky Eagle sa kanilang buhay ay naging mga kristal ng dugo at tinatakaan sa tuktok ng altar. Ang bawat Sky Demon ay makakapag-condense ng 365 blood crystals ng Jotia number, at ang tatlong magkakasama ay mayroong higit sa 1,000 blood crystals, ngunit hindi na mabilang na taon na ang lumipas at ang mga tao ay nakapasok na. 9 na blood crystals ang gagantimpalaan sa lahat ng makapasa sa stone statue test. Ngayon ay hindi alam kung gaano karaming mga kristal ng dugo ang natatakan pa rin. Sa normal na kalagayan, si Yang Yiyo ay makakakuha din ng 9 na kristal ng dugo hanggat nalampasan niya ang tatlong estatwa ng bato, ngunit ngayon ito ay abnormal. Dahil ganap na nilamon ng Nether City Gate ni Yang Yian ang tatlong kaluluwa ng Sky Eagle, katumbas ito ng direktang pagkuha ng mga karapatan sa lahat ng mga kristal ng dugo, kaya tuwang-tuwa si Yang at tumungo sa tuktok ng altar. Alam niya na sa tuktok ng altar ay mayroong isang kaluluwa ng kamalayan ng Golden Winged Sky Demon King na namamahala sa mga kristal ng dugo ng tatlong unang antas na Sky Demons, at ang pangunahing punto ay pagkatapos niyang lamunin ang mga kaluluwa ng demonyo ng tatlong unang antas na Sky Eagles, maaari niyang makuha ang pagkilala sa Golden Winged Sky Eagle King ng kamalayan, hindi lamang upang makakuha ng isang kristal na kaluluwa, ngunit naiwan din upang makakuha ng isang kristal na kaluluwa, kundi pati na rin upang makakuha ng isang kristal na kaluluwa. Langit Demonyo. Ito ang kapangyarihan ng demonyong kaluluwa ng Golden Winged Sky Eagle King, na siyang pangunahing punto sa unang palasyo. Sa unang palasyong Tianshu Star, ang tunay na bida ay ang Golden Winged Sky Eagle King, at ang tatlong first level na Sky Demons ay maaari lamang ituring na mga tagasunod ng Golden Winged Sky Eagle King. Ang Golden Winged Sky Eagle King ang pangunahing punto. Ito ay mga lihim, hindi bukas na mga lihim. Kung hindi nilalamon ng Nether City Gate ni Yang Yian ang tatlong first level na Sky Eagle Demon Souls, hindi niya malalaman ang mga sikretong ito. At ngayon ang kayamanan ay nasa harapan niya. Natakot si Yang Yian na agawin ito ng mga tao mula sa Holy Land sa likod niya, kaya pagkatapos matanggap ang feedback mula sa Gate of Nether City, nagmamadali siyang tumakbo. Kailangan niya ng lahat ng uri ng lakas para suportahan siya ngayon, paano niya ito pakakawalan? Sa isang kisap mata, natakbo na ni Yang Yian ang karamihan sa mga hakbang ng altar. Sa oras na ito, ang mga tao mula sa ilang mga banal na lupain ay nagising mula sa kanilang mga panaginip. Nakalubog pa rin sila sa pagkabigla ng pagsira ni Yang Yian sa tatlong batong estatwa ng Sky Eagle. Sa isang kisap mata, naakyat na ni Yang Yian ang halos lahat ng hagdan ng altar. Naku, ang batang ito ay tumatakbo para sa Blood Crystal. Nag-react si Muningshan at hindi na pinansin ang Plum Blossom Fairy at iba pa, at tumakbo patungo sa hagdan ng altar para habulin siya. Nagising din ang iba sa panaginip at hinabol siya. Natural na alam nila na ang kristal ng dugo ay isang kayamanan. Ang pagkuha ng isang kristal ng dugo upang pinuhin ito ay katumbas ng ilang taon o kahit na mga dekada ng mahirap na pagsasanay. Sa bawat oras na pumunta sila dito sa panganib ng kanilang mga buhay, sa huling pagsusuri, lahat ay para lamang makuha ang kayamanan at pagbutihin ang kanilang lakas. At ang kristal ng dugo ng Sky Eagle ay maihahambing sa kapangyarihan ng Ascension Realm. Sino ba naman ang ayaw makuha? Kasama ang Plum Blossom Fairy at Mu Changfeng, lahat sila ay mabilis na humakbang papunta sa altar. Ang mga alagad ng banal na lupain, sa harap ng mga interes, ay sumabog sa kanilang sariling bilis ng limitasyon at mabilis na lumipad. Nang si Yang Yiyo ay tumatakbo ng higit sa kalahati ng kanyang buhay, nakita niya ang mga disipulo ng banal na lupain na humahabol, ngiti-ngiti at sinabing, "Bilisan natin." Hinihimok si Lu Yanji at ang Five Elements Beast, inilabas ni Yang Yiyo ang kanyang lakas sa sukdulan at muling bumilis. Anyway, hinayla na niya ang mga disipulong ito sa banal na lupain ng kalahati, at hindi na sila nakahabol. Pagkalipas ng ilang minuto, sina Yang Yiyo at Lu Yanji at ang Five Elements Beast ay umakyat sa altar.
Sa paningin, isang Golden Sky Eagle stone statue ay siyam na talampakan ang taas, nakatayo sa gitna ng altar na may kahangahangang paraan. Alam ni Yang Yiyu na ang estatwa ng gintong bato na ito ay ang estatwa ng Golden Winged Sky Eagle King, at ito ay isang pag-iral na nag-iwan ng bakas ng kamalayan at hindi dapat maliitin. Ang rebeltong bato na ito ay kumakatawan din sa daanan patungo sa susunod na linya ng mga palasyo. Tulad ng para sa kristal ng dugo at ang butil ng kaluluwa ng demonyo ng Golden Winged Sky Eagle King, simple lang din itong makuha. Ang kristal ng dugo ay isang gantimpala para sa mga umakyat sa altar. Sa sandaling tumuntong ka sa altar at magsimula, makukuha mo ito mula sa batong estatwa ng Golden Winged Sky Eagle King. Huminga ng malalim si Yang Yian at humakbang pasulong, iniunat ang isang kamay at inilagay ito sa batong estatwa ng Golden Winged Sky Eagle King, at hinimok ang kanyang tunay na enerhiya patungo sa rebeltong bato. Boom! Shoo! Sa gitna ng dumadagandong na tunog, bumangon ang gininto ang liwanag ng rebeltong bato, na sinasabayan ng mahabang sigaw ng Sky Eagle. Pagkatapos ay nabuhay ang rebeltong bato. Naramdaman ni Yang Yiu ang paggalaw ng rebulto nang ilapat niya ang kanyang kamay dito. Nagulat si Yang Yiu sa pagbabago at mabilis na umatras ng mahigit 10 metro. Sa oras na ito, isang mahinang boses ang tumunog, pagkalipas ng 100,000 taon, isang nakatakdang tao ang sa wakas ay dumating. Sa pagbagsak ng boses, nakita ni Yang Yiu na ang batong estatwa ng Golden Winged Eagle ay talagang nabuhay at naging isang malaking Golden Winged Eagle. Ang malakas na enerhiya ng demonyo ay nagparamdam kay Yang Yiu na lumuhod, ngunit mabilis niyang na-activate ang Chen Kun Pot Creation Technique at nawala ang pakiramdam. Ang Golden Winged Sky Eagle ay nag-flash ng mga pakpak nito ng mahigit 10 metro ang layo, at pagkatapos ay nagsabi, "Swertehin ka sana, sana mabuksan mo ang mana ng aking hari at muling lumitaw ang linya ng dugo ng aking hari. Bilang kapalit, ibibigay ko sa iyo ang orihinal na butil ng kaluluwa ng demonyo. Ikaw ang unang tao sa loob ng 100,000 taon na kayang sirain ang aking 3 demonyong bantay. Kwalipikado ka na makilala ko. Tandaan na ang aking Demon Soul Bead ay hindi lamang kapangyarihan, ang hamina at humihina ang ethereal voice ni Golden Winged Sky Eagle King. Maliban sa ilang salita na malinaw na narinig ni Yang Yian, hindi niya narinig ang sinabi niya mamaya. Pagkatapos ay ibinuko ng Golden Winged Sky Eagle King ang kanyang bibig at iniluwa ang isang butil na naglalabas ng malakas na kapangyarihan ng kaluluwa ng demonyo, na lumipad patungo sa kanya na parang kidlat. Walang oras si Yang Yian para umiwas. Sa susunod na sandali, ang gintong butil na iniluwa ng Golden Winged Sky Eagle King ay pumasok sa kanyang noo. Pagkatapos ay naramdaman ni Yang Yian na ang gintong butil na ito o ang butil ng kaluluwa ng demonyo ay direktang sumabog sa dagat ng kamalayan at naging isang napakalakas at purong kapangyarihan ng kaluluwa ng demonyo. Ngunit si Yang Yian ay natakot. Ang dagat ng kamalayan ay kung nasaan ang kaluluwa. Hindi niya inaasahan na ang butil ng demonyong kaluluwa na iniluwa ng Golden Winged Sky Eagle ay direktang lumipad sa kanyang dagat ng kamalayan. Hindi ito biro. Paano kung ang butil ng kaluluwa ng demonyo ay naglalaman ng kamalayan ng Golden Winged Sky Eagle King? Hindi kaya siya lamunin ng Golden Winged Sky Eagle King. Dapat walang problema sa dagat ng kamalayan. Gayunpaman, sa oras na ito, ang boses ng matanda ay tumunog sa isip ni Yang Yian, "Huwag kang kabahan, brat. Ito ang purong kapangyarihan ng butil ng kaluluwa ng demonyo. Pumunta lang at pinuhin ito. Baka may surprise sa'yo." Ang Golden Winged Sky Eagle King na ito ay hindi isang simpleng tao. Naabot na niya ang antas ng ikawalong antas ng langit na demonyo. Ang ganda talaga. Wala siyang masamang intensyon. Ang butil ng kaluluwa ng demonyo ay purong kapangyarihan ng kaluluwa ng demonyo. Huwag magambala at mabilis na buhayin ang kaluluwa upang pinuhin ito. Nakahinga ng maluwag si Yang Yian nang marinig niya ang sinabi nito ng matanda. Wala na siyang oras para magsabi pa. Direkta niyang isinaaktibo ang dagat ng kamalayan at sinimulang pinuhin ang kapangyarihan ng butil ng kaluluwa ng demonyo. Dahil sa sandaling ito, ang butil ng kaluluwa ng demonyo ng Golden Winged Sky Eagle King sa kanyang dagat ng kamalayan ay sumabog at naging isang malaking kapangyarihan ng kaluluwa ng demonyo at naanod palayo. Hindi pinansin ni Yang Yiu ang labas ng mundo at agad na umupo na naka-crossleg para simulan ang pagpino sa kapangyarihan ng demonyong kaluluwa ng Golden Winged Sky Eagle King. Ngunit sa sandaling ito, ang estatwa ng Golden Winged Sky Eagle sa altar ay sumasailalim pa rin sa isang malaking pagbabago. Nang ibuka ng Golden Winged Sky Eagle ang bibig nito at iluwa ang butil ng kaluluwa ng demonyo kay Yang Yiu, bigla itong napuno ng gintong liwanag. Sa sumunod na sandali, sa isang malakas na putok, ang katawan nito na may taas na 9 na talampakan ay direktang sumabog, ngunit nawasak ito sa mga kristal na kasing laki ng walnut. Ang mga kristal na ito ay naging kulay dugo, at mayroong higit sa 900 sa kanila. Agad na nagkalat at nasuspine sa buong altar. Sa oras na ito, ang lahat ng mga tao mula sa 9 na mga banal na lugar ay sumugod sa altar. Ito ay mga kristal ng dugo.
Kunin ang mga ito ng mabilis. Hindi ko alam kung sino ang sumigaw, at lahat ay sumugod sa mga kristal ng dugo na nakakalat sa altar. Ang Five Elements Beast at Luyanji ang nanguna at nagsimulang agawin ang mga nagkalat na mga kristal ng dugo. Hindi interesado si Da Xianxi at Bam Ulong, paprotektahan ko ang master. Nanatili siya kay Yang Yiyo. Kabanata 1296 na sinamantala ang pagkakataong pumatay. Si Yang Yiyan ngayon ay ganap na nililinaw at sinisipsip ang kapangyarihan ng demonyong kaluluwa ng Golden Wings Sky Eagle King, ngunit hindi ito nangangahulugan na wala siyang pangunawa sa altar. Nakita niya na pagkatapos na maghiwa-hiwalay ang Golden Wings Sky Eagle, naglabas ito ng siksik na masa na 8 o 9 mga kristal ng dugo. Matapos sumugod ang mga tao mula sa 9 na banal na lugar upang agawin sila, dumudugo ang kanilang mga puso at sumigaw sila, akin lahat ang mga kristal ng dugong ito, Ang Golden Winged Sky Eagle ay mayroon lamang isang maliit na kamalayan na natitira sa rebeltong bato. Pagkaalis pa lamang niya, ibinigay sa kanya ng Sky Eagle King ang pinakamahalagang butil ng kaluluwa ng demonyo, na katumbas ng pagpapakalat ng huling hiwa ng kamalayan, na nagresulta sa direktang pagkawatak-watak. Sa nakaraan, ang Golden Winged Sky Eagle King ay gagantimpalaan lamang ng ilang mga kristal ng dugo sa sinumang makakapasok sa estatwa ng batong altar. Ngayon, pagkatapos na maibigay sa kanya ang butil ng kaluluwa ng demonyo, wala nang malay na umalalay sa katawan ng rebeltong bato, at diretso itong nawasak. Sa madaling salita, ang huling kamalayan ng Golden Winged Sky Eagle King ay nawala sa mundo. Ngunit ito ay hindi nakakagulat. Ang Golden Winged Sky Eagle King ay mayroon lamang isang maliit na kamalayan na umiiral sa estatwa ng bato. Napakarupok na makapagpatuloy sa loob ng 100,000 taon. Not to mention na walang Demon Soul Bead. Ang mga kristal ng dugo ng tatlong Sky Eagle ay natatakan sa loob, ngunit ngayon ay sumabog ang mga ito. Naisip ni Yang Yiyan na ito ay isang bargain para sa mga tao mula sa Nine Holy Lands. Kung hindi niya nais na pinuhin ang Demon Soul Pearl ng Golden Winged Sky Eagle King, maaari niyang kolektahin ang lahat ng mga kristal ng dugo na ito ng mag-isa. Paano sila makakalat ngayon at hayaang agawin sila ng mga tao mula sa 9 na banal na lupain? Sa kabutihang palad, sina Luyanji at ang Five Elements Beast ay sumama sa snatch, na sa wakas ay medyo gamaan ang pakiramdam ni Yang. Ngunit nang marinig niya ang pag-ungol ni Da Xianxi, kung hindi pa pinipino ni Yang Yiyan ang Demon Soul Pearl sa kanyang katawan, talagang gusto niya itong bugbugin. Ngunit alam din niya na umaasa si Da Xianxi sa mga metal na kayamanan ng langit at lupa upang sumipsip ng kapangyarihan at lumago, at ang taong ito ay talagang walang interes sa ibang mga kayamanan. At sinabi rin niya na paprotektahan niya ang kanyang Panginoon, na nagpapatawad niyang kay Da Xianxi sa kanyang puso. Ngunit sa panunood ng daan-daang mga kristal ng dugo na inaagaw ng mga tao mula sa Nine Holy Lands, dumudugo pa rin ang puso ni Yang Yiyan. Ang mga ay orihinal na kanya. Ngunit sa oras na ito, narinig ni Yang Yiyan ang isang tunog ng langit-ngit sa kanyang mga tainga, ngunit siya ay masaya. Ang manggugulo na si Daor ang lumitaw. Matapos makapasok sa Heavenly Demon Palace, nang mabuksan ang 7-star formation, maagang tumakbo si Daor. Si Yang Yiyan ay ginulo ng mga tao mula sa ilang mga pangunahing banal na lugar at nakalimutan ang tungkol sa Daor. Ngayon nalaman niyang tumalon si Daor mula sa kung saan. Si Daor ay tumili at naging isang malabong gininto ang after image, lumilibot sa palibot ng altar. Sa tuwing ito ay tumaas at bumaba, isang kristal ng dugo ang nilalamon ni Daor. Ngayon ay sa wakas ay gumaan na ang loob ni Yang Yiyan. Sa paligid ni Daor, isang money grabber, makakakuha siya ng mga kristal ng dugo. Siya, hindi na pinansin at agad na inilaan ang sarili sa pagpino sa mga butil ng kaluluwa ng demonyo. At ang mga tao mula sa 9 na pangunahing mga banal na lugar sa bukid ay naging nalulumbay. Nang ang lahat ay nag-aagawan para sa mga kristal ng dugo, isang gintong Martin ang biglang lumitaw na mas mabilis kaysa sa kanila. Nagpalipat-lipat ito sa altar at tumalon-talon, at nilamon ang 12-12 ng mga kristal ng dugo sa isang kisap mata. Bagamat mayroon maraming tao mula sa kanilang 9 na pangunahing mga banal na lugar, sa oras na ito, bawat isa ay nag-aagawan para sa mga kristal ng dugo. Alam ng lahat na ang mga kristal ng dugo ay nakatulong sa paglilinang. Sa halos 10 minuto, ang 8 o 9 na raang kristal ng dugo sa altar ay inagaw. Ngunit ang mga tao mula sa 9 na mga banal na lugar ay natagpuan na ang bawat tao ay nakakuha ng higit sa 10 mga kristal ng dugo, at hindi bababa sa 4 o 5 mga kristal ng dugo. Ngunit malinaw na nakikita ng lahat na si Daor, na biglang lumitaw sa field, ay nakakuha ng pinakamaraming kristal ng dugo, hindi bababa sa halos 100 mga kristal ng dugo. Ngayon ay naging aktibo ang isipan ng maraming tao at nakatutok sila sa Daor. Matapos ang kaguluhan ng pag-agaw, lahat ay tumingin mabuti at nalaman na ang gintong mink na ito ay hindi isang ordinaryong tao, ngunit isang treasure hunting mink.
Sa oras na ito, maraming tao sa Siyam na banal na lugar ang nagniningning ang mga mata at nakatitig kay Daur. Biglaan. Isang disipulo ng Wanling Holy Land ang sumalakay kay Daur, at ang kanyang tunay na diwa ay naging isang higanteng kamay na kasing laki ng isang gilingang bato upang agawin si Daur. Tumigil. Tumigil ka. Si Luyanji at ang Five Elements Beast ay galit na galit. Si Daur ang paboritong spirit beast ni Yang Yio, paano niya hahayaang mahuli ito ng sinuman? Tumili. Paano niya mahuhuli si Daur sa kanyang hindi pangkaraniwang talento? Tumili at bumagsak sa balikat ni Yang Yio. Inatake ni Luyanji ang disipulo ng Wanling Holy Land, pagkatapos ay umatras at tumayo sa harap ni Yang Yio. Umuungol, napakawalan diyan ninyong mga lalaki. Si Daur ay espiritong hayop ng aking amo, at gusto mo siyang mahuli. Ang Five Elements Beast ay umungal at nagmura, at tumayo sa harap ni Yang Yio kasama si Luyanji sa kaliwa at kanan. Sa oras na ito, napansin ng lahat na si Yang Yio ay nakaupo sa isang sulok ng altar, at tila siya ay nagmumuni-muni at nagsasanay. Ang batang ito ang unang umakyat sa altar. Hindi na kailangang magtanong, nahulaan ng lahat na malamang na malaki ang nakuha ni Yang Yio mula sa pagsasanay ngayon. Hindi ko lang alam kung anong benepisyo ang nakuha niya. Ang kayamanan ng Sky Eagle altar ay ang kristal ng dugo, ngunit nang ang kristal ng dugo ay sumabog ngayon at lahat ay nag-aagawan para dito, hindi nagpakita si Yang Yio. Nag-practice na daw siya. Hindi ko alam kung anong benepisyo ang nakuha ng batang ito, ngunit siya ay walang pakialam sa kristal ng dugo. Sa una, lahat ay umakyat sa altar at nakita ang mga kristal ng dugo sa buong altar, at hindi pinansin si Yang Yio. Ngayon ay hindi nila inaasahan na mahahanap si Yang Yio noong gusto nilang makahuli ng treasure hunting marten. At nang makitang natural na nahulog sa balikat ni Yang Yio ang treasure hunting marten, naunawaan ng mga tao mula sa 9 sacred lands na ang marten na ito ay maaaring kay Yang Yio. Sa oras na ito, hinarang sila ni Luyanji at ng Five Elements Beast. Si Cheng Weikang ng Wanling Holy Land ay sadyang nanunuya, sinabi mo na sa kanya ang mink na ito, Yang Yio. Ang mink na ito ay malinaw na lumitaw pagkatapos ng pagkawatak-watak ng Golden Winged Sky Eagle Stone Statue, na nangangahulugang ito ang espiritong hayop ng Sky Eagle Palace. Kung sinong mahuli mo ngayon ay magmamay-ari nito. Umalis ka o huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos ko. Si Cheng Weikang ay orihinal na mortal na kaaway ni Yang Yio. Matapos makita ang treasure hunter na ito na lumulunok ng maraming kristal ng dugo, lalo siyang natukso. Hinawakan lang niya ang mink at pinatay. Anyway, nagmumuni-muni si Yang Yio. Ang paglitaw ng mink na ito ay isang pagkakataon para kay Cheng Weikang na kumilos laban kay Yang Yio. Dahil ang Plum Blossom Fairy ay nagsabi na walang panloob na labanan at walang labanan, ngunit mayroong isang panuntunan na itinakda ng ilang mga pangunahing banal na lugar. Ibig sabihin, kung may away ng may lumitaw na halimaw sa Sky Demon Palace, hindi ito maituturing na paglabag sa mga patakaran. Nang mahuli niya ang mink na ito, pinatay niya si Yang Yio. Habang nag-uusap sila, sina Cheng Weikang, Mu Ningxian, at Shen Bai ay nagpalitan ng tingin at naunawaan na ang kabilang partido ay may parehong ideya, at agad silang nakaramdam ng kumpiyansa. Sa oras na ito, nakita din ni Mu Changfeng na may mali. Nagbago ang isip niya at naunawaan ang intensyon ni Cheng Weikang. Agad siyang sumigaw, "Let's see who dares." Bilang wika niya, dinala niya ang mga disipulo ng Changsheng Palace para hamarang sa harap ni Yang Yian. Mu Changfeng, nandito ako para manghuli ng halimaw na hayop, ngunit hinaharangan mo ako. Sa tingin mo ba ay isang dekorasyon ang aking Wanling Holy Land? Lumayas ka o huwag mo akong sisihin sa naging pag-alit ko. Habang nagsasalita si Cheng Weikang, kumakaway ang kanyang manggas, ngunit natakpan ng makukulay na isang talampakang ahas ang kanyang katawan. Dahil dito, nanginginig ang mga mata ni Mu Changfeng. Alam niya na ang lahat ng mga tao ng Wanling Holy Land ay may ugali na mag-alaga ng sarili nilang mga halimaw na hayop, at ang kanilang mga pamamaraan din ang paraan para makontrol sila. Gayunpaman, ang mga ahas na lumitaw sa katawan ni Cheng Weikang ay hindi ordinaryong ahas, ngunit ang sikat na 9-colored dragon snake sa mundo ng paglilinang. Ayon sa alamat, ang 9-colored dragon snake ay may dugong dragon sa katawan at maaaring mag-transform sa 9 na kulay. Maaari itong maghalo sa anumang kapaligiran. Ang 9 na kulay ay kumakatawan din sa 9 na uri ng lason. Kung makagat, ang lason ay papasok sa kaluluwa. Kahit na ang isang Mahayana cultivator ay hindi ng ahas na hawakan ang matalim na gilid ng isang may sapat na gulang na 9-colored dragon snake. Bilang karagdagan, ito ay isang dragon bloodline. Bilang karagdagan sa pagiging lubhang lason, ang ahas na ito ay maaari ding mag-transform sa isang higanteng sawa na napakalakas. Si Cheng Weikang ay may 9 na kulay na dragon snake sa kanyang katawan, ngunit lahat sila ay mukhang wala pa sa gulang. Gayunpaman, alam ni Mu Changfeng na dapat ay mayroon siyang isang adult na 9-colored dragon snake sa kanyang katawan, kung hindi, hindi siya makakapagmaneho ng napakaraming 9-colored dragon snake.
Ipinatawag ni Cheng Weikang ang nine-colored dragon snake at tila papatayin niya ito. Solemn na ang mukha ni Mu Changfeng, ngunit hindi siya umatras. Si Yang Yiyu ay ang nakababatang kapatid ng Holy Lord Yun Changsheng, at kailangan niya itong protektahan. Higit pa rito, halatang nagsasanay si Yang Yiyu sa oras na ito. Kung istorbohin siya ni Cheng Weikang sa sandaling ito, baka maligas siya. Agad na naunawaan ni Mu Changfeng ang masamang intensyon ni Cheng Weikang. Sinusubukan niyang hulihin ang gintong mink ng hayagan, ngunit lihim na malamang nasasalakayin niya si Yang Yiyu. Kahit na hindi niya mapatay si Yang Yiyu, maaabala niya ang pagsasanay ni Yang Yiyu, na kung saan ang pagsasanay ni Yang Yiyu ay mawawala ang lahat ng kanyang pagsisikap, o kahit na maliligaw. Sa katunayan, ito ang ideya ni Cheng Weikang. Alam ko ang iniisip mo, Cheng Weikang. Huwag mong isipin na hawakan ang aking Panginoon, kung hindi lalabanan kita hanggang kamatayan. Si Mu Changfeng ay hindi natakot. Cheng Weikang, sabi ko sa'yo huwag kang mag-away sa loob. Anong gusto mo? Sa oras na ito, malungkot na nagsalita ang Plum Blossom Fairy. Nakita niya ang potensyal ni Yang Yiyu at determinado siyang gawing Daoist partner si Yang Yiyu. Hindi niya kailanman papayagan si Cheng Weikang na salakayin si Yang Yiyu. Ngunit ang sumunod na pangungusap na sinabi ni Cheng Weikang ay muntik nang masakaw ang Plum Blossom Fairy hanggang sa mamatay. Mabangis na sinabi ni Cheng Weikang, Plum Fairy, ano ang ibig mong sabihin? Kailan ko gustong lumaban sa loob? Gusto ko lang manghuli ng halimaw. Si Mu Changfeng ang nagtangkang pigilan ako. Pero ikaw, Plum Fairy, nine-love ka rin sa halimaw na iyon. Kitang-kita ang palusot ni Cheng Weikang, at nakikita ito ng lahat, ngunit hindi niya ito inamin. Kabanata 1277 hinamon ni Weikang si Plum Blossom na makipagkompromiso. Hindi naman sumuko si Cheng Weikang kay Plum Blossom Fairy sa pagkakataong ito. Sa panlabas, sinabi niya, ako, si Cheng Weikang, ay gumagalang sa iyong Tungsian Palace, ngunit ang kanyang mga salita ay napakatigas. Malinaw niyang naisip na kumpara kay Yang Yiyu, ang kaaway, kumpara sa kanyang ina, ang Holy Mother of All Spirits at ang Wanling Staff, okay lang na masaktan ang Tungsian Palace. Bukod dito, nakikita nilang lahat na ang Plum Blossom Fairy na ito ay tila interesado kay Yang Yiyu. Ang pagbibigay ng kanyang mukha ay mas mahusay kaysa sa pagbibigay ng mukha sa Tungsian Palace. Siya, ang Plum Blossom Fairy, ay hindi maaaring kumatawan sa buong Tungsian Palace. Sa kasong ito, mag-away tayo. Bagamat ang Tungsian Palace ang pinuno ng 9 na banal na lugar, ang iba pang 8 banal na lugar ay dapat igalang ang mga tao ng Tungsian Palace sa pangalan, ngunit ikaw, ang Plum Blossom Fairy, ay nasa panig ng isang tagalabas, kaya huwag mo akong sisihin, Cheng Weikang, sa hindi pagbibigay ng mukha. At saka, Cheng, may mga kakampi si Weikang di ba? Ang kanyang mga salita ay tila sampain si Daor bilang isang hayop, ngunit sila rin ay nagbabala sa Plum Blossom Fairy. Sa sandaling ito, galit na galit si Fairy Meihua. Hindi niya inaasahan na bibigyan siya ni Cheng Weikang ng malamig na balikat. Ngunit siya nga ay nasa panig ni Yang Yiyu, at nakaramdam siya ng pagkabalisa. Bilang isang diwata ng palasyo ng Tungsian, kinatawan niya ang palasyo ng Tungsian, lalo na noong siya ang namamahala sa mga disipulo ng 8 banal na lugar, ngunit alam niya sa kanyang puso na hindi siya patas. Kung sa ibang pagkakataon, kung kahit 2 sa 8 banal na lugar ang nagsabi na gusto nilang harapin si Yang Yiyu, isang tagalabas mula sa banal na lugar, pinatay na sana nila siya. Higit pa rito, sa pagkakataong ito, ang mga tao mula sa 4 na banal na lugar ay hindi nasisiyahan kay Yang Yiyu, at hawak ni Yang Yiyu ang Wanling Staff ng Holy Mother of All Spirits at ang Dragon Scale Talisman ng Divine Talisman Spirit Sect. Mas alam ni Fairy Meihua kung ano ang ibig sabihin ng 2 kayamanang ito sa 2 banal na lugar. Hindi siya sigurado tungkol sa Dragon Scale Talisman, ngunit ang Wanling Staff ay kumakatawan sa simbolo ng Holy Land of All Spirits, hindi lamang ang magic weapon ng Holy Mother of All Spirits, ang master ng banal na lugar. Kaya alam ni Fairy Meihua na ang banal na lupain ng lahat ng mga espiritu ay tiyak na babawiin ang Wanling Staff. Ngunit ang Plum Blossom Fairy ay nagpasya na gawin Yang Yiyu ang kanyang Daoist partner at hilingin sa kanya na tulungan siya upang maunawaan ng tama ang mga kwalipikasyon ng susunod na banal na Panginoon ng Fairy Palace. Sa harap ng napakalaking benepisyo, maaari lamang niyang gamitin ang kapangyarihang pampubliko para tulungan si Yang Yiyu para sa personal na pakinabang. Tungkol naman sa Wanling Staff, ipagpaliban niya ito hanggat maaari. Kahit papaano sa Taihuang, hindi niya hahayaang gawin ni Cheng Weikang ang anumang bagay kay Yang Yiyu. Ang Plum Blossom Fairy ay isang mapanlinlang na tao at isang matalinong tao. Alam niya na hindi mahirap gawing Daoist partner si Yang Yiyu, ngunit mahirap gawin si Yang Yiyu na kusang loob na sumunod sa kanya. At kung gusto niyang pakinggan siya ni Yang Yiyu, kailangan niya itong tulungan, gaya ngayon. Sa isang iglap, ang Plum Blossom Fairy ay gumawa ng desisyon sa kanyang puso. Pagharap sa kakatwa ni Cheng Weikang, dumilim ang kanyang mukha.
Isang Silverlight ang kumislap sa kanyang kamay, at isang token na may nakaukit na misteryosong rune ang lumitaw sa kanyang kamay, na may nakasulat na, Sian, dito. Sinabi niya kay Cheng Wei Kang bawat salita, sinabi ko sa iyo na huwag makipag-away. Masyadong maraming oras at lakas ang gugugol natin mamaya. Wala akong pakialam kung ikaw, Cheng Wei Kang, para talaga sa Martin na iyon o may iba pang intensyon. Huwag maging mapangahas. Lahat tayo ay nagpalaki ng mga espiritong hayop. Kung ang Martin na iyon ay hindi kay Yang Yiu, ngunit ang espiritong hayop ng palasyo ng Tianyao, dapat ay matagal na natin itong nakita pagkatapos ng ilang beses na pagpunta rito, at hindi ito tumakbo sa balikat ni Yang Yiu. Kaya Cheng Wei Kang, ang diwatang ito ay pinangalan ng Tungsian Palace. Ipinapayo ko sa iyo na huwag maging hindi komportable. Ang siyam na banal na lugar ay pinamumunuan ng palasyo ng engkanto. Inilabas ang utos ng diwata. How dare you sway it? Ang Plum Blossom Fairy ay handang gawin ang lahat para sa kanyang pansariling interes at direktang kinuha ang Tungsian Order. Ang Tungsian Order na ito ay hindi isang simpleng token. Usap-usapan na ito ay nakuha ng Tungsian Palace mula sa mundo ng mga engkanto. Ito ay may makapangyarihang kapangyarihan. Ito rin ay isang token na kinikilala ng iba pang 8 banal na lugar at ng buong mundo ng paglilinang. Ito ay isang call order mula sa boss. Siyempre, ang nasa kamay ng Plum Blossom Fairy ay hindi ang pinakamataas na antas ng Tungsian Order, ngunit ang ikatlong antas ng Silver Medal Order, na ginagamit ng mga elite na disipulo. Mayroong 5 antas ng Tungsian Order sa Tungsian Palace, Bakal, Tansu, Pilak, Gintu, at Lila. Ang mga order na Bakal ay ginagamit ng pinakamababang antas ng mga disipulo, ang mga order na Tansu ay ginagamit ng mga panloob na disipulo, ang mga order na Pilak ay ginagamit ng mga piling disipulo, ang mga order na ginto ay ginagamit ng mga santo, at ang mga order na kulay lila ay mga order ng mga santo. Mayroon lamang 5 ganoong mga token sa kabuuan. Ito ay isang simbolo ng pagkakakilanlan at isa ring kautusan sa kamay. Ang 5 antas ng Tungsian Order sa Tungsian Palace ay mga token na kinikilala ng siyam na santo. Kapag lumitaw ang mga token at lumakad sa mga lihim na lugar tulad ng palasyo ng Tianyao, ang mga disipulo ng iba pang 8 banal na lugar ay dapat sumunod. Siyempre, maaari ka ring sumuway. Ngunit ang mga kahihinatnan ng pagsuway ay mahirap tiisin. Mayroong malaking benepisyo na kinakatawan dito. Ang palasyo ng Tungsian, isang banal na lugar na may mahabang kasaysayan, ay kumokontrol sa pinakalihim at pinakamakapangyarihang mapagkukunan ng paglilinang sa mundo ng mga magsasaka. Sa tuwing may malaking benepisyo, ang Tungsian Palace ang nangunguna, ngunit sa maagang yugto kailangan mong sundin ang Tungsian Palace. Kung hindi, bilang karagdagan sa parusa, sa susunod na may anumang pangunahing kaganapan, ikaw ay direktang sisipain at hindi ka nilalaro. Tingnan mo kung paano ka. Kinuha ng Plum Blossom Fairy ang Tungsian Order, na kumakatawan sa Tungsian Palace. Kung hindi alam ni Cheng Wei Kang ang nangyayari, maaaring sipain ng Plum Blossom Fairy si Cheng Wei Kang sa susunod na biyahe. Ang Tungsian Order sa kanyang kamay ay maaaring magkaroon ng malaking papel sa susunod na biyahe. Bukod dito, ang Plum Blossom Fairy ay mag-uulat sa Holy Lord ng Tungsian Palace, na magkakaroon ng epekto sa buong Wanling Holy Land. Sa oras na ito, namumula ang mukha ni Cheng Wei Kang. Hindi niya inaasahan na direktang gagamitin ng asong ito ang Tungsian Order para supilan siya. Siya ay puno na ng galit. Sa sandaling ito, tumingin si Cheng Wei Kang sa Plum Blossom Fairy, at pagkatapos ay tumingin kay Leng Xiaoyi sa tabi niya, at kinalkula ang mga nadagdag at natalo sa kanyang puso. Una sa lahat, dapat ayusin ang account sa pagitan ng Wanling staff at Yang Yiu. Ito ang hiniling ng kanyang ina, ang banal na ina ng Wanling, kay Leng Xiaoyi na dalhin sa kanya ng mahigpit. Pangalawa, kung tumalikod siya sa Plum Blossom Fairy at lumaban, iniisip ni Cheng Wei Kang kung kakayanin ba ito ni Leng Xiaoyi. At binigyan siya ni Leng Xiaoyi ng tingin na kaya niya. Higit pa rito, si Cheng Wei Kang ay may isa pang trumpo, iyon ay, ang ika-10 elder na si Wu Wenzi ay inutusan din na pumasok sa Taihuang. Bagamat pinigilan ng 3rd level Earth Immortal ang kanyang cultivation at pumasok sa Tribulation Period, tiyak na siya ang pinakamalakas na pag-iral sa Tribulation Period. Alinsunod dito, ang ika-10 elder na si Wu Wenzi ay malapit nang mahanap siya sa pamamagitan ng hiningang kanilang naiwan. Kahit na pinalayas siya ng Plum Blossom Fairy sa Heavenly Demon Palace, sa pagdating ng 10th elder Wu Wenz, ang kanyang Wanling Holy Land ay makakadaan sa 7-star Heavenly Demon Palace. Si Shen Bai at siya ay nasa parehong harapan, at si Muning siya ng Chanjian Mountain at Liu Yichen ng Bailian Villa ay nais ding bumuo ng isang alyansa. Labis silang hindi nasisiyahan sa kagustuhan ng Plum Blossom Fairy kay Yang Yian dahil hindi siya patas. Sa pag-iisip nito, agad na nakapagdesisyon si Cheng Wei Kang. Pagtingin sa Plum Blossom Fairy, natawa siya. Hahaha, napakagandang Plum Blossom Fairy ng Tungsian Palace,
sa palagay mo ba ay maaaring kumatawan sa Tungsian Order ang silver level na Tungsian Order sa buong Tungsian Palace? Ang dahilan kung bakit ang iyong palasyo ng Tungsian ang pinuno ng siyam na mga banal na lugar at kung bakit lahat tayo ay sumusunod sa palasyo ng Tungsian ay dahil sa hindi mabilang na mga taon, ang palasyo ng Tungsiang ay naging pinakamakatarungan sa paggawa ng mga bagay. Iginagalang namin ang pagiging patas ng Tungsian Palace at ang mga patakaran. Ngunit ikaw, Plum Blossom Fairy, tanungin mo ang iyong sarili, patas ka ba ngayon para sa isang ligaw na batang lalaki? Alam mo na si Yang Yiyo ay mayroong wanling staff ng aking ina, ang Holy Mother of All Spirits, at maging ang Dragon Scale Talisman ng Divine Talisman Spirit Sect, ngunit paulit-ulit kang pumanig sa kanya. Ngayon, ako, si Cheng Weikang, ay nais magtanong. Ikaw, Fairy Plum Blossom, ay nagsabi, sa iyong puso, ang aking ina, ang banal na ina ng lahat ng mga espiritu, isang figure ng antas ng Saint Lord ng banal na lupain, ay hindi kasing husay ni Yang Yiyo, isang mabangis na batang lalaki. Hindi kasing ganda ng dalawang banal na lugar ng Divine Talisman Spiritual Sect at ang Holy Land of All Spirits. O ikaw ba, Fairy Plum Blossom, ay hindi sineseryoso ang Panginoon ng isang banal na lugar? Pabayaan na lang ang silver level na Tungsian Order na kinuha mo, kahit na kinuha mo ang gold level Tungsian Order, hindi ko ito tatanggapin. Kukunin ko si Yang Yiyo ngayon, tingnan natin kung ano ang magagawa mo. Habang nagsasalita si Cheng Weikang, bigla siyang umungal na may intensyong pumatay, patayin. At kanyang utos, kumilos ang lahat ng mga alagad ng banal na lupain ang lahat ng espiritu at isa-isang sumugod kay Yang Yiyo. Si Fairy Plum Blossom ay nagkasala sa mga salita ni Cheng Weikang. Sa katunayan, kumpara sa mga tao sa antas ng Saint Lord, talagang hindi siya nang ahas na saktan sila. Wala siyang lakas ng loob. Alam din niya na ang Saint Lord ng Tungsian Palace ay hindi makakasakit sa banal na ina ng lahat ng espiritu para sa kanya. At si Cheng Weikang ay patuloy na nagsasalita tungkol sa banal na ina ng lahat ng espiritu, at hinayla rin niya ang Divine Talisman Spiritual Sect. Ang mga sombrero ng dalawang banal na lugar ay isinuot, at ang Fairy Plum Blossom ay hindi karapat-dapat. Gaya ng sinabi ni Cheng Weikang, hindi niya maaaring katawanin ang buong palasyo ng Tungsian dahil hindi sapat ang antas niya. Kung siya ang santo ng Tungsian Palace ngayon at hawak ang gold level na Tungsian Order sa kanyang kamay, maaari niyang baliwalain ang mga salita ni Cheng Weikang. Sa kasamaang palad, hindi siya. Nang makitang sinasalakay ni Cheng Weikang si Yang Yiyo, natigilan sandali si Plum Blossom Fairy. Dapat ba niyang tulungan si Yang Yiyo o hindi? Ngayon ay naging mahirap na problema sa kanyang isipan. Kung tutulong siya, tiyak na masasaktan niya ang banal na ina ng lahat ng espiritu, na siyang Panginoon ng isang banal na lupain, at malaki ang posibilidad na masaktan din niya ang Divine Talisman Spirit Sect, dahil nasa kamay pa rin ni Yang Yiyo ang Dragon Scale Talisman, na siyang banal na anting-anting ng Divine Talisman Spirit Sect. Malinaw, ibabalik ng Divine Talisman Spirit Sect ang Dragon Scale Talisman mula kay Yang Yiyo, dahil ang buong Divine Talisman Spirit Sect ay mayroon lamang dalawang Dragon Scale Talismans. Ngunit kung hindi siya tumulong, mawawalan siya ng isang Daoist na kasama. Kung walang Daoist na kasamang may pambihirang talento, imposibleng makapasa sa pagsubok ng Tungsian Palace. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay ibinaba ni Plum Blossom Fairy ang kanyang kamay at sinabi sa ilang nakababatang kapatid na babae sa paligid niya, pumunta tayo sa susunod na palasyo. Nakipagkompromiso siya sa kanyang puso. Kabanata 1278 nagbago at umatake si Dao-er. Matapos timbangin ang mga kalamangan at kahinaan. Sa wakas ay naniniwala si Plum Blossom Fairy na hindi sulit na lumiko laban sa dalawang pangunahing banal na lugar para lamang kay Yang Yiyo. Bagamat si Yang Yiyo ay nagpakita ng malaking potensyal noon at nagawa niyang sirain ang 3 batong estatwa ng mga Sky Eagles, na nagpaisip sa Plum Blossom Fairy na si Yang Yiyo ay may malaking potensyal. Ngunit isa lamang iyon sa kanyang puso. Kung si Yang Yiyo ay maaaring maging kanyang Daoist partner o kahit na siya ay maging kanyang Daoist partner, kailangan niyang makapasa sa pagsubok ng Tungsian Palace. Sa huling pagsusuri, alam ni Plum Blossom Fairy na ipinagkaloob niya ito at minamaliit si Cheng Weikang at iba pang mga tao mula sa mga pangunahing banal na lugar. Noong una ay gusto niyang tulungan si Yang Yiyo para sa personal na pakinabang, na nagnanais na makuha ang pabor at tiwala ni Yang Yiyo, at pagkatapos ay ipatupad pa ang plano ng kasosyong Daoist. Ngunit hindi niya inasahan na ganoon katindi ang reaksyon ni Cheng Weikang. Kung ikukumpara sa hindi tiyak na Daoist partner ni Yang Yiyo, hindi kayang sakta ng Plum Blossom Fairy si Cheng Weikang o ang Holy Mother of All Spirits pansamantala. Kaya't pansamantalang nakipagkompromiso siya at tumalikod sa kanyang mga tao, sa pag-aakalang si Yang Yiyan at Cheng Weikang ay kailangang mag-away sa huli, at ito ay sumiklab sa madaling panahon. Ngayon ay isang magandang panahon. Ang isang away sa pagitan nila ay gagawing mas malinaw ang sitwasyon para sa kanya. Kung nanalo si Yang Yiyan, ibig sabihin hindi siya nagkakamali.
Si Yang Yian ay may malaking potensyal sa hinaharap, at maglalaro siya ng isang laro. Kung matalo si Yang Yian, nangangahulugan ito na mali siya, at mas malamang na hindi masaktan si Cheng Weikang at iba pang mga disipulo ng banal na lupain. Ang pansamantalang pag-alis ay upang maiwasan din ang kahihiyan na kontrahin ni Cheng Weikang, at para mapanatili ang lakas. Bukod dito, ang panig ni Yang Yian ay hindi nakahiwalay at walang magawa. Si Mu Changfeng ng Changsheng Palace ay hindi nagseselos. Kung kumilos ang Changsheng Palace, tiyak na hindi tatayo si Xuanyuan Lingxi ng dinastiyang Xuanyuan. Kung talagang lumalaban sila, katumbas ng 4-1, pantay-pantay. Nasa panig ni Cheng Weikang sina Mu Ningxia ng Chanjian Mountain, Shen Bai ng Shenfu Lingzong, at Liu Yichen ng Bailian Mountain Villa. Tila nagkakaisa ang 4 na banal na lugar, ngunit sa katunayan, si Shen Bai ng Shenfu Lingzong ay isang commander na walang tropa. Nasa panig ni Yang Yiu ang Changsheng Palace at ang Xuanyuan Dynasty, 3 laban sa 4, na tila mahina, ngunit sa katunayan ay may kapangyarihan silang makipaglaban. Bilang isang diwata ng palasyo ng Tungsian, ang kanyang tungkulin ay makipag-ugnayan, at ang makapangyarihang puwersa na kanyang tinanggap ay maaaring hindi magandang bagay para sa kanya. Kaya hindi ito pinigilan ng Plum Blossom Fairy sa sandaling ito. Mag-away man ang dalawang panig o hindi, ito ay mabuti para sa kanya. Pagtalikod at pag-akay sa mga tao sa gitna ng altar. Matapos ang pagkawasak ng Golden Wing Sky Eagle Stone Statue, ang teleportation array na humahantong sa susunod na palasyo ay binuksan. Hindi nagtagal ay nawala ang Plum Blossom Fairy kasama ng mga tao. Sa field, nandoon din sina Ming Yuran mula sa Ghost City at Jiang Shilong mula sa Sword Tomb, na nanunood ng excitement. Nagsuot ng belo si Ming Yuran at ipinakita ang isang pares ng maitim at may kantab na mga mata na patuloy na kumikislap. Nang makita niya ang Plum Blossom Fairy na pumasok sa teleportation array at umalis, ikinaway niya ang kanyang kamay at pumasok sa teleportation array. Junior Sister Yuran, hintayin mo ako. Pagkatapos ay hinabol din siya ni Jiang Shilong mula sa Sword Tomb at umalis sa Sky Eagle Palace. Ang dalawa sa kanila ay hindi tanga, at natural na nakita na ang Plum Blossom Fairy ay hindi natatakot kay Cheng Weikang, ngunit higit pa sa pangangalaga ng lakas, dahil ang 7-star palace ay mas mapanganib kapag ito ay bumaba, at kung sino ang mas malakas ay magkakaroon ng dominanteng kalamangan. Tulad ng naisip ng Plum Blossom Fairy, umaasa rin sina Ming Yuran at Jiang Shilong na lalaban at ubusin ni Cheng Weikang at Yang Yian ang kanilang lakas. Para kay Yang Yian. Sa totoo lang, sa persepsyon ni Ming Yuran, naramdaman niyang magiging maayos si Yang Yian, at may kutob siya na si Cheng Weikang at ang iba pa ay magdaranas ng malaking kawalan sa pagkakataong ito. Ang pangunawa ng mga magsasaka ay kung minsan ay napakabisa, at sa siyam na mga banal na lugar, ang mga magsasaka ng kanilang Ghost City ay may isang persepsyon na higit sa mga ordinaryong magsasaka sa bagay na ito. Noong una, gusto rin ni Ming Yuran na makuha ang mana ng Supreme Transformation mula kay Yang Yian, ngunit si Yang Yian ay labis na nag-iingat sa kanya mula pa noong una, na naging dahilan upang malungkot si Ming Yuran. Ngayong nagkakagulo na si Cheng Weikang at ang iba pa, masaya si Ming Yuran nang makitang nangyari ito. Ang mga tao mula sa 3 banal na lugar ay umalis sa parang. Si Yang Yian ay nasa estado pa rin ng cultivation. Ngunit si Mu Changfeng at ang mga tao mula sa Changsheng Palace ay nagsimula ng makipaglaban kay Cheng Weikang at iba pa. Si Mu Ningxia ng Chanjian Mountain ay matagal nang hindi nasisiyahan kay Mu Changfeng. Sa simula pa lang ay iniisip na niyang talunin si Mu Changfeng. Ngayon ay nakuha na niya ang gusto niya. Nanatili siya para tulungan si Cheng Weikang, na win-win situation. Maaari niyang mabawi ang kanyang mukha pagkatapos matalo ni Mu Changfeng noon, at maaari rin niyang gawin ang Wanling Holy Land at may utang na loob sa kanya si Shenfu Lingzong. Hinarap ni Mu Ningxia si Mu Changfeng sa simula ng laban. Hinarap ni Xuanyuan Lingxi ng dinastiyang Xuanyuan si Liu Yichen ng Bailian Villa. Ang iniisip ni Liu Yichen ay halos kapareho ng iniisip ni Mu Ningxia. Gusto lang niyang maging maayos ang pakikipag-ugnayan sa Wanling Holy Land at Shenfu Lingzong, at para din magkaroon ng pabor sa kanya sina Cheng Weikang at Shen Bai. Tumayo si Lu Yanji sa harap ni Yang Yian at hinarap si Cheng Weikang. Ang kanyang masamang lason ay direktang bumalot kay Yang Yian, na bumubuo ng isang proteksyon na kalasag upang protektahan si Yang Yian. Itinulak niya sa limitasyon ang pag-atake ng lason at nakipag-away kay Cheng Weikang. Sa oras na ito, ang mukha ni Cheng Weikang ay lubhang mabangis, at ang maliliit na ahas sa buong katawan ay umatake kay Lu Yanji. Ang makamandag na siyam na kulay na Dragon Snake ay hindi natatakot kay Lu Yanji, na nagkaroon. Naabot ang dakilang kasakdalan ng masamang katawan ng lason. Ang tanging kahinaan ay ang mahiwagang kapangyarihan ni Lu Yanji ay hindi kasing husay ng kay Cheng Weikang. Pagkatapos ng ilang matinding paghaharap, labis na nagdusa si Lu Yanji. Gayunpaman, ang lason matapos ang kanyang masamang lason na katawan ay ganap na nabuo ay hindi maihahambing sa siyam na kulay na Dragon Snake ni Cheng Weikang.
Kadalasan, kung ito ay naipit ng masamang lason ni Lu Yanji, ang siyam na kulay na dragon snake ay magiging isang pool ng dugo. Ito ang dahilan kung bakit si Cheng Weikang ay nag-aalangan na harapin si Lu Yanji, at siya ay labis na nanlumo. Ang limang elementong hayop ay humarap kay Leng Xiaoyi, at magkabilang panig ay laban sa pinakamalakas. Gayunpaman, kumpara kay Leng Xiaoyi, na naabot na ang mahusay na kasakdalan ng kapigatian, ang limang elementong hayop ay medyo mas masahol pa. Pagkatapos ng tatlong galaw, ang limang elementong hayop ay binugbog ni Leng Xiaoyi at napasigaw, at ang sitwasyon ay mukhang napakalungkot. Sa oras na ito, ang 8 disipulo ng Hall of Eternal Life ay nagbago sa mga anyo ng Dharma na may mahiwagang kapangyarihan, at lahat sila ay nagbago sa siyam na zanghiganteng katawan. Ito ang mga mahiwagang kapangyarihan at mga forma ng Dharma na natatangi sa Hall of Eternal Life. Ang mahiwagang kapangyarihan ng Hall of Eternal Life ay isang binagong bersyon ng mahiwagang kapangyarihan ng kataas-taasang Panginoon ng buhay na walang hanggan sa 12 kataas-taasang Panginoon, kaya bahagyang naiiba ito sa 30 metro na higanteng imahe ng Dharma na ginamit ni Yang Yiyo, ngunit mas hilig itong lumaban, at ang mga pagbabago ay 9,981 seal din. Ang 8 disipulo ng Hall of Eternal Life ay nagbagong anyo sa siyam na zang Dharma na katawan at tumayo sa paligid ni Yang Yiyo, pinalibutan siya sa gitna upang protektahan siya, ngunit ito ay isang mababaw na depensa na maaari lamang labanan ng bilang ng mga tao. Ang mga disipulo ng Hall of Eternal Life ay kinubkob ng 10 disipulo ng Wanling Holy Land na nakarating sa great perfection of crossing the tribulation, at ang magkabilang panig ay nakipaglaban ng husto. Hinarap ng mga disipulo ng dinastiyang Xuanyuan ang mga tao ng Bailian Villa. Sa simula, ang field ay tila pantay na tugma, ngunit sa katunayan, ang panig ni Yang Yiyo ay nasa mahinang posisyon, at ang bilang ng mga tao ay hindi nangingibabaw. At mayroon ding Shen Bai. Ang batang ito ay nilaso ni Lu Yanji hanggang sa mamatay ng lahat ng kanyang mga disipulo, at ang kanyang pagkamuhi kay Lu Yanji ay hindi bababa kay Yang Yiyo. Matapos magalit si Shen Bai, naglabas siya ng maraming spells at inatake si Lu Yanji. Gusto niyang basagin ang poison gas shield na pinrotektahan ni Lu Yanji kay Yang Yiyo at patayin si Yang Yiyo. Di nagtagal pagkatapos gumastos si Shen Bai ng maraming pera, lumitaw ang mga bitik. Sa kalasag ni Lu Yanji. Sinamantala din ni Cheng Weikang ang pagkakataon at tinamaan ng malakas ang dibdib ni Lu Yanji. Puff! Bumagsak si Lu Yanji sa lupa at nagsuka ng dugo. Mabahong babae, pumunta ka sa impyerno. Sinamantala ni Shen Bai ang pagkakataon, ay nalayan si Lu Yanji na bumagsak sa lupa at nasugatan, iniunat ang palad at buong lakas na sinampal ang ulo ni Lu Yanji. Sa sandaling ito, walang pagkakataon si Lu Yanji na tumugon. Nang makita ang malakas na palad ni Shen Bai na humahampas sa kanyang ulo, bamantong hininga siya sa kanyang puso, Brother Yang, sinubukan ko ang aking makakaya. Pagkatapos ay ipinikit ni Lu Yanji ang kanyang mga mata at hinintay na dumating ang sandali ng kamatayan. Tumili. Umungol. Sa kritikal na sandaling ito, nakarinig si Lu Yanji ng mahabang sipol sa kanyang mga tainga. Ito ang mahabang sipol at dagandong ni Daor, at nagbago ang tunog. Pagkatapos ay mayroong isang buong katawan ng pakikilahok. Biglang iminulat ni Lu Yanji ang kanyang mga mata at tumingin, para lamang makita na sa sandaling ito, ang malapas ang katawan ni Daor ay lumaki ng higit sa 10 beses na mas malaki, nakatayo sa harap ni Lu Yanji na parang tigre. Sa bibig ni Daor ay may dagwang braso. Si Shen Bai, gayunpaman, ay nakasquat sa lupa habang nakahalukip-kap ang mga braso, nakikilahok. Noon lang napagtanto ni Lu Yanji na si Daor ang kumagat sa braso ni Shen Bai at nagligtas sa kanyang buhay. Sa oras na ito, si Daor, na may gininto ang buhok sa buong katawan, ay tumayo ng nakabaligtad at sinunggaban muli si Shen Bai, umaatungal na parang kulog, nakakabigla sa kaluluwa, at marilag. Hindi kailanman naisip ni Lu Yanji na maaaring mag-transform si Daor, at maaari ding maging isang malaking katawan tulad ng isang tigre. Ahem! Tuwang-tuwa si Lu Yanji kaya umubos siya at samuka ulit ng dugo. Direktang bumagsak ang kanyang dibdib pagkatapos matamaan ni Cheng Weikang, at siya ay malubhang nasugatan. Pumunta ka sa impyerno. Ang masama at malupit na boses ni Cheng Weikang ay lumitaw sa paningin ni Lu Yanji. Nagtulungan sina Cheng Weikang at Shen Bai para harapin si Lu Yanji. Si Shen Bai ay ginapos na ngayon ni Daor, ngunit si Cheng Weikang ay sumugod at nangakong papatayin si Lu Yanji. Kabanata 1299, Golden Wings of the Sky Eagle. Alam ni Cheng Weikang kung gaano kalakas ang babaeng ito na may likas na pagtatanim ng lason, at ngayon ay papatayin niya ito habang siya ay may sakit. Karapat-dapat ka talagang mamatay. Habang si Cheng Weikang ay sumugod sa loob ng 3 metro mula sa Lu Yanji, isang boses na nagparamdam sa kanya na parang nahulog siya sa isang kuwebo ng yelo, at pagkatapos ay naramdaman na lamang ni Cheng Weikang ang isang maliwanag na pilak na liwanag sa kanyang paningin na lumiliwanag at lumiliwanag.
Sa wakas, ito ay napakasilaw kaya hindi niya namamali na ipinikit ang kanyang mga mata. Puff! Sa mahinang tunog, naramdaman ni Cheng Weikang ang lamig na lumitaw sa pagitan ng kanyang mga kilay at lumawak pababa. Nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, nalaman niyang si Yang Yiyo ang nakatayo sa eksena ng hindi alam kung kailan, at tinulungang tumayo si Lu Yanji. Yang Yiyo, ikaw. Si Cheng Weikang ay natakot nang malaman na ang kanyang kaluluwa ay umalis sa kanyang katawan, lumulutang mula sa byway point sa tuktok ng kanyang ulo, at nakita na ang kanyang katawan ay lumawak mula sa gitna ng kanyang mga kilay at nahati sa dalawang bahagi. Nakita niya ang mga panloob na organo ng kanyang katawan. Ngunit walang natira kahit isang patak ng dugo. Agad na naunawaan ni Cheng Weikang na si Yang Yiyan ay bumunot ng kanyang espada. Ito ay isang napakabilis at hindi maisip na espada. Wala siyang naramdamang sakit, at ang kanyang katawan ay nahati sa kalahati ng espada ni Yang Yiyan. Sa sandaling ibukan niya ang kanyang bibig, lumipad ang kanyang kaluluwa. Napasigaw si Cheng Weikang sa takot, at pagkatapos ay nagkalat ang kanyang kaluluwa at tuluyan na siyang nawalan ng malay. Ang espada ni Yang Yiyan ay hindi lamang sumaire sa katawan ni Cheng Weikang, kundi pati na rin sa kanyang kaluluwa. Bukod dito, walang sakit sa sandaling iyon. Hanggang sa nag-react siya ay nakaramdam siya ng sakit, ngunit huli na ang lahat. Si Cheng Weikang ay pinatay ng espada ni Yang Yiyan. Pino ni Yang Yiyan ang Demon Soul Bead ng Golden Winged Sky Eagle King, at ang kanyang kaluluwa ay naging higit sa 2 beses na mas malakas. Kahit na ang mana sa kanyang katawan ay hindi tumaas, ang kapangyarihan ng kaluluwa ay dapat hindi minamaliit. Sa yugto ng pagsasagawa ng kapigatian, hindi lamang ang tunay na chi ang mahalaga, ngunit ang lakas ng kaluluwa ay lubhang mahalaga din. Lalo na pagkatapos ng kapigatian, ang bawat pagtaas ng kapangyarihan ng kaluluwa ay magiging isang malaking pagpapabuti sa lakas. Kahit na ang Demon Soul Bead ng Golden Winged Sky Eagle King na nakuha ni Yang Yiyan ay ang natitirang kapangyarihan, ang Golden Winged Sky Eagle King ay isang ika-8 antas na demonyo, na ang ika-9 na antas ay ang limitasyon, at ang ika-8 antas ay malapit na sa ika-9 na antas ng demonyo. Bagamat hindi alam ni Yang Yiyan kung gaano kataas ang antas ng demonyo sa ika-8 antas, maaari niyang mahinuha mula sa katotohanan na ang unang antas na demonyo ay maihahambing sa pataas na kaharian ng sangkatauhan na ang antas ng demonyo sa ika-8 antas ay nalampasan na ang limitasyon ng paglilinang, na hindi maisip. Kaya nang pinuhin ito ni Yang Yiyan, siya lang ang nakakaalam ng mga benepisyong natamo niya. Pagkatapos, ang kaluluwa ay naging mas malakas, ang kapangyarihan ng kaluluwa na maaaring ibigay ay lampas sa imahinasyon. Bagamat naglilinang si Yang Yiyan, palagi niyang binibigyang pansin ang labanan sa labas. Siya ay nababalisa, ngunit ang kapangyarihan ng Demon Soul Bead ng Golden Winged Sky Eagle King ay napakalaki para mapino sa maikling panahon. Maaari lamang niyang himukin ang kanyang kaluluwa na pabilisin ang bilis ng pagsipsip at pagpino. Nang si Lu Yanji ay malubhang nasugatan ni Cheng Weikang at Shen Bai, si Yang Yiyan ay isang buhok pa rin ang layo mula sa oras ng pagpino, kaya mabilis siyang nagpadala ng voice message kay Daor. Sa orihinal, hindi niya inaasahan na papatayin ni Daor ang kalaban. Umaasa lang siya na mabibili siya ni Daor ng kaunting oras, ngunit hindi niya inaasahan na magbabago si Daor. Sa mga mata ni Yang Yiyan, ang pagbabago ni Daor ay kapareho ng dati, isang pisikal na pagbabago pa rin, ngunit sa pagkakataong ito ay isang positive integer multiple. Noong nakaraan, maaari lamang itong magbago mula sa laki ng isang pusa hanggang sa laki ng isang ordinaryong aso, ngunit sa pagkakataong ito ay naging halos 3 metro ang haba, na tila isang tigre. Ang mga matutulis na paa ay kalahating talampakan ng haba, parang kutsilyong tumutubos sa mga kuko, na nakakatakot tingnan. At ang pag-atake ay napakabilis ng kidlat, direktang kumagat sa isa sa mga braso ni Shen Bai at iniligtas si Lu Yanji. Naunawaan ni Yang Yiyan na ang bloodline ni Daor ay muling napabuti. Mukhang hindi konti ang improvement. Bukod sa anumang bagay, napakalaki ng pagbabagong anyo ni Daor, ipinakita nito na mas lumakas ang kapangyarihan ni Daor. Ito ay isang masayang bagay para kay Yang Yiyan. Ang maliit at cute na hitsura ni Daor ay palaging ginagawang hindi malay ni Yang Yiyan ang talento at lakas ni Daor, ngunit ito ang unang pagkakataon na sinuri niya si Daor. Bumantong hininga siya sa kanyang puso, ang maliit na mink ay sa wakas ay lumaki na. Sinabi ng matanda na ang mink ay dugo ng sinaunang flying mink. Hanggat ang dugo ay patuloy na nagbabago at bumalik sa ninuno, may pag-asa na ito ay mag-evolve sa antas ng flying mink sa hinaharap. Dati hindi iniisip ni Yang Yiyan, pero ngayon alam na niya na posible. Matapos kumagat ng mink sa braso ni Shen Bai sa isang suntok, sinuntok muli nito si Shen Bai. Bilis man o lakas, alam ni Yang Yiyan na tapos na si Shen Bai. Sa oras na ito, sinamantala ni Cheng Weikang ang pagkakataon na patayin si Lu Yanji, na lubos na ikinagalit ni Yang. Nagkataon lang na natapos niya ang paglilinang ng butil ng kaluluwa ng demonyo. Matapos magising mula sa cultivation state,
kinuha niya ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay at inihampas ang galit na espada kay Cheng Weikang. Direktang pinatay ng espadang ito si Cheng Weikang sa ilang segundo, na hindi inaasahan mismo ni Yang Yian. Hindi niya inaasahan na ang kanyang galit na espada ay maaaring direktang pumatay kay Cheng Weikang sa ilang segundo. Ngayon isipin ito ay talagang inaasahan. Sa mga tuntunin ng pagiging epektibo ng labanan, pagkatapos na ang kanyang paglilinang ay umabot sa antas ng pagtawid sa kapigatian, siya ay mayroon ng pag-iral sa parehong kaharian. Bagamat hindi magagapi ang kanyang magic power, kaya rin niyang lumaban sa mga level. Siyempre, ang pinakamahalagang bagay ay ginamit ni Yang Yian ang kanyang tunay na enerhiya at kaluluwa upang hampasin ang espada ng may galit. Matapos pinuhin ang Demon Soul Bead ng Golden Winged Sky Eagle King, nagbago din ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa. Kapag ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa ay na-activate sa Dragon Slaying Sword, ang enerhiya ng Xuanhuang Sword sa Dragon Slaying Sword ay tila iba. Noong una, hindi ito napansin ni Yang Yian. Matapos patayin si Cheng Weikang sa isang segundo, naramdaman ni Yang Yian ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay at nalaman na ang enerhiya ng Xuanhuang Sword sa Dragon Slaying Sword ay tila umunlad sa mas mataas na antas, o sa madaling salita, ang kanyang kontrol sa Dragon Slaying Sword ay gumawa ng isang malaking hakbang pasulong. Sa oras na ito, malinaw na naramdaman ni Yang Yian na ang kapangyarihan sa Dragon Slaying Sword ay naging mas malakas, tulad ng pag-upgrade ng Xuanhuang Sword Qi. Alam niya na ang lahat ng ito ay dahil sa lakas ng kanyang Yuan Shen, at lahat ng ito ay dahil sa mga pagbabagong dulot ng pagpino at pagsipsip ng Demon Soul Pearl ng Golden Winged Sky Eagle King. Sa madaling salita, mayroon na siyang walang kapantay na kumpiyansa. Ang paglaki ni Yang Yian ni Yuan Shen pagkatapos pinuhin ang Demon Soul Pearl ay hindi ang pinakakasyang bagay para sa kanya. Ang higit na nagpasaya sa kanya ay pagkatapos na pinuhin ang Demon Soul Pearl ng Golden Winged Sky Eagle King, nakakuha siya ng isang mahiwagang kapangyarihan. Ito ang inakala niyang pinakamagandang pakinabang mula sa Demon Soul Pearl ng Golden Winged Sky Eagle King. Ang pamana na ito ay ang likas na pamana ng Golden Winged Sky Eagle King na, Sky Eagle Golden Wings. Kung ang iba ay nakakuha ng, Sky Eagle Golden Wings, hinding-hindi nila ito magagawang linangin, ngunit pinadalisay ni Yang Yian ang Demon Soul Pearl ng Golden Winged Sky Eagle King, nakatumbas ng pagtatanim ng mga binhi ng mahiwagang kapangyarihan sa kanyang katawan. Habang pinipino ang Demon Soul Pearl, nakuha niya ang paraan ng pagtakbo ng pagsasanay ng Sky Eagle Golden Wings. At ang tumatakbong linya ng Meridian ay direktang nabuo sa likuran niya, na siyang pinakadakilang regalo na ibinigay sa kanya ng Golden Winged Sky Eagle King. Sa pamamagitan ng pagpapatakbo ng outline ng mga pakpak na may kapangyarihan ng kaluluwa ng demonyo at pagsuporta dito gamit ang totoong Qi, ang Golden Wings of the Sky Eagle ay maaaring umunlad sa likod nito. Ito ang mahiwagang kapangyarihan ng paglipad. Gamit ang mahiwagang kapangyarihang ito, maaari kang lumipad sa Great Wilderness at sa palasyo ng hindi pinipigilan ng mga batas ng Great Wilderness. Dahil ang Golden Winged Sky Eagle King ay isang katutubong nilalang ng sinaunang Great Wilderness, ang mga batas ng Great Wilderness ay walang mga paghihigpit sa Sky Eagle. Sa isang tiyak na lawak, nakuha ni Yang Yiu ang mana ng Golden Winged Sky Eagle King. Ngayon ay mayroon na siyang hininga ng Golden Winged Sky Eagle King sa kanyang kaluluwa, nakatumbas ng pagtalon mula sa pagsupil sa mga batas ng Great Wilderness. Ang taya ng mga batas ng Great Wilderness ay nakatuon lamang sa mga nilalang mula sa labas ng mundo. Sa ganitong paraan, may isa pang trump card si Yang Yiu, at ang trump card na ito ay ang mahiwagang kapangyarihan ng paglipad, na lumalampas sa mga paghihigpit ng mga batas ng Great Wilderness. Matapos mamatay si Cheng Weikang, tinulungan ni Yang Yian si Lu Yanji na makabangon. Nang makitang bumagsak ang dibdib ni Lu Yanji, nakaramdam siya ng pagkabalisa. Bagamat hindi nakamamatay ang sugat, nawalan din ito ng kakayahan sa pakikipaglaban kay Lu Yanji sa maikling panahon. Mabilis niyang binigyan si Lu Yanji ng isang patak ng tubig ng buhay at sinabing, "Yanji, pumunta ka muna sa Chenkun Pot Space para magpagaling, ako ang haharap dito." Alam ni Lu Yanji na wala siyang maitutulong sa sandaling ito. Nagawa niyang labanan sina Cheng Weikang at Shen Bai sa kanyang paglilinang sa maagang yugto ng kapigatian, lahat ay salamat sa kanyang masamang lason na katawan, kung hindi ay matagal na siyang napatay. Tumanggo siya, sinabi niya, "Brother Yang, mag-ingat ka. Alam kong gumaling ako, huwag kang mag-alala." Inilagay ni Yang Yian si Lu Yanji sa Chenkun Pot habang nagsasalita. Pagkatapos ay pinaikit niya ang kanyang mga mata at iniskan ang buong eksena. Sa oras na ito, ang larangan ay pumasok sa isang mainit na labanan, at 12-dosenang mga tao ang nakikipaglaban. Umuungol. Ang Five Elements Beast ay sumigaw at lumipad pabalik na may dugong bumulwak, at ang immortal na bato ay sumigaw at gumulong sa gilid ng altar. Ang Five Elements Beast at ang Immortal Stone ay hindi mga kalaban ni Leng Xiaoyi. Sa sandaling ito, ang direksyon kung saan lumipad ang Five Elements Beast ay eksakto kung nasaan si Yang Yiu.
Nang makita ni Yang Yiyo na ang Five Elements Beast ay natatakpan ng mga sugat, alam niya kung gaano ito pinalo ni Leng Xiaoyi. Ginalaw ang kanyang katawan at direktang iwinagayway ang kanyang kamay upang ilagay ang Five Elements Beast sa espasyo ng Chen Kun Pot, at pagkatapos ay tumingin kay Leng Xiaoyi nang walang pakialam. Sa oras na ito, hindi naging paniki si Leng Xiaoyi, ngunit direktang hinabol ang Five Elements Beast. Nang makita ang hitsura ni Yang Yiyo, nawala ang Five Elements Beast, at huminto si Leng Xiaoyi. Ang kanyang mukha ay malungkot na parang tubig. Ngayon lang, si Cheng Weikang ay pinatay ni Yang Yiyo gamit ang isang espada. Natural na nakita niya ito. Tinitigan niya si Yang Yiyo at sinabi sa malalim na boses, "Ikaw. Karapat-dapat na mamatay." Gumalaw ang puso ni Yang Yiyo, at isang gintong liwanag ang kumislap sa kanyang likuran. Sa dalawang puff, bumukas ang kanyang damit, at tumubo ang isang pares ng ginintoang pakpak na nakabuka ng 3 metro. Tiningnan niya si Leng Xiaoyi bawat salita at sinabi, "Mas karapat-dapat kang mamatay." Kabanata 1300, ang buong banal na lupa ay nawasak. Ginamit ni Yang Yiyo ang mahiwagang kapangyarihan ng Golden Wings ng Sky Eagle sa isang pag-iisip. Sa oras na ito, kumilos siya. Ang mga taong ito mula sa banal na lupain ay masyadong mapang-api. Palagi nilang iniiwasan ang mga ito at palaging iniisip na natatakot sila sa kanila. Nais ni Yang Yiyo na ipaalam sa mga banal na lupain ito na hindi lahat ng mga prinsipyo sa mundo ay pagmamay-ari nila. Ang mga tao mula sa banal na lupain, hindi nila maaaring patayin ang sinumang gusto nila, at hindi sila makapagpapasya sa buhay at kamatayan ng iba. Ang malakas ay palaging igagalang sa mundong ito. Nais niyang ipaalam sa mga disipulong ito ng banal na lupain na siya. Si Yang Yiyo ay isang malakas na tao, at ang kanyang lakas ay hindi mas malala kaysa sa mga disipulong ito ng banal na lupain, o mas malakas pa. Sa pagharap kay Leng Xiaoyi, hindi naging pabaya si Yang Yiyo. Kung ikukumpara kay Cheng Weikang, si Leng Xiaoyi ang kanyang kalaban. Si Leng Xiaoyi mismo ay isang master ng great perfection of crossing the tribulation, at ang kanyang nakaraang pagbabago sa isang paniki ay napakalakas, ngunit nasa kamay ni Yang Yiyo ang Wanling Staff, na siya pa rin ang kanyang kaaway. Sa sandaling ito, hindi alam ni Leng Xiaoyi na kabisado niya ang Beast Integration kapag kaharap si Yang Yiyo, dahil alam niya na alam ni Yang Yiyo na kung tatanggalin niya ang Wanling Staff, mawawala ang kanyang bentahe sa pagmaster ng Beast Integration. Gayunpaman, handa si Leng Xiaoyi na ipagsapalaran ito sa oras na ito, kahit na ang tanging pagpipilian niya na lumaban hanggang kamatayan kay Yang Yiyo. Dahil pinatay ni Yang Yiyo si Cheng Weikang. Si Cheng Weikang ay isang pangalawang henerasyong ninuno sa Wanling Holy Land, ngunit siya ang pinakamamahal na bunsong anak ng Wanling Holy Mother, ngunit ngayon siya ay pinatay ni Yang Yiyo. Bago dumating si Leng Xiaoyi, may dalawang tagubilin ang Wanling Holy Mother. Ang una ay tiyakin ang kaligtasan ni Cheng Weikang, at ang pangalawa ay bawiin ang Wanling Staff. Ngunit ngayon ay pinatay si Cheng Weikang, at ang Wanling Staff ay hindi binawi, at wala siyang nagawa. Pagkabalik, ang naghihintay sa kanya, si Leng Xiaoyi, ay isang dead end. May mga 3 paraan na lang ang natitira para sa kanya. Maaaring bawiin ang Wanling Staff mula kay Yang Yiyo, o mamatay sa mga kamay ni Yang Yiyo, o patayin si Yang Yiyo. Anyway, hindi nakabalik si Leng Xiaoyi na walang dala. Nang makita ang ginintoang liwanag sa likod ni Yang Yiyan, at ang isang pares ng ginintoang pakpak na lumalabas, naging solemn na ang mukha ni Leng Xiaoyi. Pakiramdam niya ay nasa malaking panganib ngayon si Yang Yiyan, ngunit wala siyang paraan. Wala siyang choice, kundi lumaban hanggang kamatayan. Isinaaktibo niya ang tunay na diwa sa kanyang katawan, at ang kapangyarihan ng kanyang buong katawan ay umabot sa rurok nito, handang lumaban. Ang mga ginintoang pakpak ng Sky Eagle ay nabuo sa likod ni Yang Yiyan, at isinaaktibo niya ang mga ginintoang pakpak na may pag-iisip. Boss! Sa isang panginginig, ang figure ni Yang Yiyan ay naging 12 ng mga superimposed after images. Ito ang sagisag ng matinding bilis. Ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay, na may operasyon ng makapangyarihang kaluluwa at totoong enerhiya, ay direktang tumama kay Huasha ng isang suntok at tinadtad ito patungo kay Leng Xiaoyi. Isa itong head-on confrontation. Gusto niyang malaman kung ang kanyang lakas ay maaaring makipagkumpetensya sa mga disipulong ito sa banal na lupain pagkatapos na lumakas ang kanyang kaluluwa at ang kapangyarihan ng kaluluwa ang nagtulak sa Dragon Slaying Sword. Siyempre, nasa iisang kaharian siya. Para kay Leng Xiaoyi, ang espada ni Yang Yiyan ay napakasimple, at halos walang komplikadong paglaslas ng espada. Isa lamang itong ordinaryong puwersang paglaslas na hindi maaaring maging mas karaniwan. Ngunit nagbigay ito sa kanya ng parang bundok na presyon. Sa pangunawa ni Leng Xiaoyi, ang enerhiya ng espada ni Yang Yiyan ay nakalock sa paligid niya, at walang paraan upang maiwasan ito, kaya't maaari lamang niyang labanan ito. Bukod dito, alam ni Leng Xiaoyi na kahit na gusto niyang umiwas, hindi siya magkakaroon ng pagkakataong umiwas,
dahil ang mga ginintoang pakpak sa likod ni Yang Yian ay kumikislap at umabot sa rurok ng bilis. Si Yang Yian ay mayroon na ngayong mga ginintoang pakpak, at alam ni Leng Xiaoyi na sa bilis ni Yang Yian, hindi siya makaiwas. Nararamdaman ang lakas ng espada na napakatalim na maaaring masira sa hangin, nanginginig si Leng Xiaoyi, at ang kanyang buong katawan ay kumikislap ng pilak na liwanag sa isang iglap, at lumitaw ang makakapal na kaliskis. Isa pa rin itong mahiwagang pamamaraan na ginagawa ng kanyang mga alagad ng Wanling Holy Land. Pinagsasama nito ang baluti ng kaliskis na hayop. Ito ang pinakamakapangyarihang scale armor defense, na hindi mas mahina kaysa sa Earth Immortal Armor. Ito ay isang superior defense armor sa katawan, at maaari itong lumitaw sa kalooban. Sa katunayan, ang set ng monster armor ni Leng Xiaoyi ay hindi pa ganap na naalagaan, kaya hindi ito dapat gamitin. Kapag nasira na ito, ang halimaw na baluti na inalagaan niya sa loob ng mahigit 300 taon ay ganap na mawawasak, at ang 300 taon ng pag-aalaga ay masasayang. Ngunit sa sandaling ito, ang kaluluwa ni Leng Xiaoyi ay nanginginig. Kailangan niyang gamitin ang hanay ng mga kaliskis sa sandaling ito. Sa kumikislap na pilak na ilaw, nakita ni Yang Yiyo ang mga damit ni Leng Xiaoyi na nahati, at ang mga patong ng kaliskis ay ipinanganak mula sa kanyang leeg. Mukha itong kaliskis ng isda, ngunit ang bawat piraso ay kasing laki ng palad ng sanggol. Dingdang! Pinutol ni Yang Yiyo gamit ang isang espada, ngunit hinawakan ito ni Leng Xiaoyi sa kanyang kamay at gumawa ng dingdang na tunog. Sa mga sparks, nakita ni Yang Yiyo na ang kamay ni Leng Xiaoyi ay naging kuko ng kakaibang hayop. Gayunpaman, minaliit ni Leng Xiaoyi ang kapangyarihan ng espada ni Yang Yiyo. Hindi inaasahan ni Yang Yiyo na ang kasalukuyang Dragon Slaying Sword ay mas matalas kaysa sa inaakala niya. Sa susunod na sandali, ang kuko ni Leng Xiaoyi ng kakaibang hayop ay nagsimulang tumulo ng dugo. At pagkatapos ay naputol ang kuko ng kakaibang hayop sa bibig ng tigre at nahulog sa lupa. Gayunpaman, pinutol ng espada ni Yang Yiyo ang kalahati ng kanyang palad. At, sa sandaling ito, naramdaman ni Leng Xiaoyi ang malamig na pakiramdam sa kanyang dibdib. Nang bumalik siya sa kanyang katinuan, tumingin siya sa ibaba at nakita ang dugong umaagos mula sa kanyang dibdib. Ang espada ni Yang Yiyo ay hindi lamang pinutol ang kalahati ng kanyang nakademonyo na palad, ngunit ang enerhiya ng espada ay direktang tumagos sa kanyang dibdib at sinira ang kakaibang beast scale armor na kanyang inalagaan sa loob ng 300 taon. Naramdaman ni Leng Xiaoyi na unti-unting nawala ang kanyang sigla, at pagkatapos ay tumingala siya kay Yang Yiyo na nahihirapan at sinabing, "Ikaw. Napakalakas." Sa pagbagsak ng huling salita, naramdaman na lamang ni Leng Xiaoyi na humihina ang kanyang kamalayan, at ang kanyang kaluluwa ay unti-unting nawawala. Ang espada ni Yang Yiyo ay hindi lamang nabasag ang kanyang pisikal na katawan at ang panlaban na espiritu ng mga kaliskis ng hayop, ngunit sinira rin ang kanyang kaluluwa. Sa kanyang pagkamatay, ilang sandali, narinig na lamang niya si Yang Yiyo na nagsabi, "Mas karapat-dapat ka sa aking paggalang kaysa kay Cheng Weikang. At least lumaban ka ng tuwid at hindi umatras. Dahil lang dito, isang buong katawan ang iiwan ko sa iyo." Pumunta nang may kapayapaan ng isip. Nang matapos ni Yang Yiyo ang pangungusap na ito, ang mga mag-aaral ni Leng Xiaoyi ay biglang lumaki, at siya ay bumagsak sa lupa ng malakas, ganap na binawian ng buhay. Si Leng Xiaoyi ang naging pangalawang tao na namatay sa ilalim ng espada ni Yang Yiyo. Bagamat hinarap niya ito ng direkta, hindi pa rin niya naharang ang espada ni Yang Yiyo. Sa sandaling ito, bagamat mahigpit pa rin ang labanan, may mga nasawi sa mga alagad ng ilang partido. Ngunit magsalita tungkol dito, ang mga disipulo ng Changsheng Palace at Xuanyuan Dynasty ay mas maraming nasawi. Pagkatapos ng lahat, ang mga disipulo ng Changjian Mountain, Wanling Holy Land, at Bailian Villa ay nakikipaglaban sa isa't isa. Kapag ang lakas at paglilinang ay hindi gaanong naiiba, ang bentahe ng mga numero ay ipinahayag. Kinaikit ni Yang Yiyan ang kanyang mga mata at pinagmasdan ang buong eksena. Nakita niya na pantay na naglalaban sina Mu Changfeng at Mu Ningxian, at gayon din sina Xuanyuan Lingxi at Liu Yichen. Gayunpaman, 4 na disipulo ng Hall of Immortality ang nahulog sa ilalim ng magkasanib na pagkubkob ng mga disipulo ng banal na lupain ng 10,000 espiritu at ng Heavenly Sword Mountain. Sa sandaling ito, ang mga disipulo ng Hall of Immortality ay ganap na dahado. At hindi alam ni Dower kung kailan niya natapos ang laban. Ang katawan ni Shen Bai ay pinunit ni Dower na nakakakilabot panuurin. Gumalaw ang mga ginintoang pakpak sa likod ni Yang Yiyan at pumunta sa mga disipulo ng banal na lupain ng 10,000 espiritu. Dahil ang Divine Talisman Spirit Sect ay nalipol na, sina Cheng Weikang at Leng Xiaoyi ng Holy Land of 10,000 Spirits ay isa-isa rin niyang pinatay, kung gayon ang natitirang 5 disipulo ng Holy Land of 10,000 Spirits sa field ay dapat ding ipadala sa kanluran. Mayroon ding mga tao mula sa Heavenly Sword Mountain at Bailian Villa. Ang mga account ay isa-isang naaayos. Si Yang Yiyan ay naging isang katawan na may mga after images,
at pumunta sa likod ng isang disipulo ng banal na lupain ng 10,000 espiritu, at walang pag-aalinlangan na hinugot ang kanyang espada. Puff! Sa sumunod na sandali, isang espada ang tumusok sa kanyang puso. Biglang nahulog sa isang pool ng dugo ang disipulong ito ng banal na lupain ng 10,000 espiritu na nakarating sa dakilang kasakdalan ng pagtawid sa kapigatian. Bagamat nakamit nila ang great perfection of crossing the tribulation, ang mga disipulong ito ay mas mababa sa lakas ni Leng Xiaoyi at Cheng Weikang. Ang una ay hindi makatiis sa kasalukuyang espada ni Yang Yiyo, hindi pa banggitin na siyang ay nasa ilalim pa rin ng sneak attack pagkatapos gamitin ang golden wings ng Sky Eagle. Ito ay hindi maiiwasan. Sa oras na ito, isang disipulo ng Wanling Holy Land ang nagreact at ang kanyang mukha ay nagbago ng husto. Niwalis niya ng espada si Yang Yiyo. Bang! Nagbackhand si Yang Yiyo at hinarang ang malakas na kapangyarihan ng Yuan Shen. Ang Dragon Slaying Sword ay naging isang pamatay na sandata. Ang lakas na sumabog mula sa simula ay napakalakas na ito ay sumabog. Ang espada sa kamay ng kalaban ay nabasag sa isang tunog, at pagkatapos ay ang golden wings ni Yang Yiyo ay kumikislap at nawala sa lugar. Lumibot siya sa likuran ng alagad na ito at pinugutan ng espada ang kanyang ulo. Sa sandaling ito, ang iba pang mga tao ay nag-react at si Yang Yiyo ay hindi matatalo. May 3 disipulo ng Wanling Holy Land na naiwan sa field. Nang makitang ang kanilang senior brother na si Leng ay pinatay ni Yang Yiyo sa isang punto, agad silang natakot. Ang isa sa kanila ay tiyak na nagsabi, "Tara na." Nang walang pag-aalinlangan, ang disipulo ay direktang tumakas gamit ang kalasag ng dugo. Sa isang kisap mata, narating niya ang gilid ng altar at tumalon pababa, tumakas sa kahabaan ng Sky Eagle Mountain na parang haligi ng langit. Alam din ng 2 disipulo ng Wanling Holy Land na sina Cheng Weikang at Leng Xiaoyi ay patay na, at tapos na ang sitwasyon. Kung hindi sila nakatakas sa oras na ito, mamamatay lamang sila. Mabagal ang reaksyon nila at hindi kasing desidido ng naunang disipulong nakatakas. Hindi nila ginamit ang pagtakas ng dugo, ngunit napatay sila ng gininto ang pakpak ni Yang Yiyan habang tumatakbo ng ligaw. Sa puntong ito, ang Wanling Holy Land ay ganap na nawasak. End of this chapter. Abangan ang susunod na kabanata.